Xianjai, Black Line Strike. Sumugod ang Chongjiaolang, Heavy Armor Wolf, sa Horedunan, Fiery Poison Man, ngunit hindi ito tumama. Iniwasan ng Horedunan ang atake, nagliyab ang dalawang kamay, at sinuntok ang mukha ng Chongjiaolang. Sumunod ang isang uppercut, tumalsik ito ng malayo. Nang makita ito ni Su Hang, nagulat siya, iniisip, ganoon ba kalakas si nakatatandang kapatid Lin Zhen? Sinabi niya, talagang nakakagulat na lakas. Akala mo ba matatalo mo na ang Chongjiaolang ko? Nagalit siya, inutusan ang Chongjiaolang, JFU, armor-clad. Nang makita ito ni Lin Zhen, sinabi niya, Horedunan, ipakita mo sa kanila kung ano ang tamang asal. Ridongquan Jingteiyan, Dermal Fist Crystal State Flame. Biglang, sumiklab ang apoy sa kamay nito, sumugod sa Chongjiaolang. Sinabi ng taong nakamaskara, Chongjiaolang, Sexy Xianjai, Evil Habit Black Line Strike, para iwasan. Sa kabilang banda, hindi rin nagpatalo si Lin Zhen. Ridong Quan Chao Ridong si Li Zhao Su Ilai, Dermal Fist Super Dermal Tearing Claw Shatter. Naglaban ng matindi ang dalawang panig, sumugod sa isa't isa. Pagkatapos, isang pagsabog ang nangyari. Ang Horedunan ay nakatayo pa rin ang matatag, habang ang Chongjiaolang ay nanginginig. Natakot siya. Magaling! Talagang isang bihirang yuchong. Ang Horedunan, nagawa pang makabisado ang dalawang ikalimang antas na kakayahang nabuksan. Hindi nakapagtataka kung bakit ganoon katindi ang pagkatalo ng Chongjiaolang. Muling kumislap ang singsing niya. Honglin Shujin Huati, Red Scale Beast Evolution Form, isang espesyal na mapanganib na uri, ang Hulin Shu, Fire Scale Beast, ay lumitaw. Sinabi ni Lin Zhen, ano? Akala mo ba, sa pagdaragdag ng basurang ito, matatalo mo na ako? Ngumiti siya. Hindi kailangang matalo ka. Basta't maharangan ka, may papatay na sa iyo. Pagkatapos, kinuha niya ang telepono, nag-anunsyo, si Lin Zhen, kalahati na lang ang buhay. Sino ang interesado na pumunta rito para kunin ang ulo niya? Sa kung saang lugar sa gubat, isang labanan ang nagaganap. Sinabi ni Su Hang, nakatatandang kapatid. Sumagot si Lin Zhen, hindi mali. Gaya ng iniisip mo, nagpadala na ako ng mensahe kay Tagapangulok Su. Ngayon, tingnan natin kung sino ang mauunang dumating. Idinagdag ni Su Hang, o kaya, may iba pang paraan. Ngumiti si Lin Zhen. Maglakas loob ka ba? Ang taong nakamaskara ay nagsabi, ano ang pinagbubulungan ninyo? Ang daming satsat. Hulin Shu, palibutan mo sila. Pagkatapos, tumalon ang Hulin Shu, inatake sina Su Hang. Sinabi ni Lin Zhen, kaya kong harangan sila sa loob ng 4 na segundo. Horedunan, Ridong Quan Chao Ridong Baoyan, Dermal Fist Super Dermal Explosive Flame. Pagkatapos, sinuntok ng Horedunan ang lupa. Nabiyak ang lupa, kasama ang mga apoy na umatake sa mga tauhan ng Zui Huzhen. Sinabi ng taong nakamaskara, Qiang Nuzimian, Crossbows End. Hulin Shu, Hudui, Fire Shield. Nagbanggaan ang dalawang atake, lumikha ng isang puting usok. Umatras sila. Mula sa usok, lumitaw ang Long Shexi. Sinabi niya, stang inang puting daga. Naglakas loob ka pang sumugod. Sinabi ni Su Hang, ang mga yuchong niya ay napalibutan na. Ngayon na. Snyandan, Evil Bullet. Nagpakawala ang Long Shexi ng isang itim na bola ng enerhiya. Sumunod ang Dishangguan Lianzu, Earththorn Chain Shot. Tiningnan niya ang Isinyandan na umaatake sa kanya. Patay na. Boom! Kumalat ang usok. Mula sa usok, isang yuchong ang lumitaw, isang pinakamataas na antas na mapanganib na uri sa yugto ng pagtanda, ang Zhan Su Hexing, Warleg Black Star. Pagkatapos, umupo siya at tumawa. Ha! Sa likuran niya ay ang tulong mula sa Zui Huzhen. Ngumisi siya. Ang swerte mo, napakasama. Nauna ang mga tao ko. Hizi, Scorpion Tail, patayin mo si Lin Zhen. Tayo nang umatras. Hayaan mong hindi maharangan ni Apel Idongsu ang pangalang iyon. Ang tumulong na iyon ay si Hiwei Mushai, Scorpion Tail Demon Leon, isang pinakamataas na antas na mapanganib na uri sa yugto ng pagtanda. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakawala ang yuchong ng taong Hizi ng 3 nakalalasong karayom sa Long Shexi. Nang makita ng Long Shexi na tinamaan ang buntot nito, sumigaw ito. Long Shexi.
Ang buntot na tinamaan ng nakalalasong karayom ay biglang nahulog ng pira-piraso. Nasaktan ang Long Shexi, tumulo ang luha, umalulong. Gru! Biglang, umalulong ang Zhan Su Hexing, sumugod para atakihin si Suhang. Nang makita ito, nataranta si Lin Zhen. Nakababatang kapatid, mag-ingat ka. Mabilis na hinarangan ng Hure Dunan ang atake para kay Suhang. Nagdugo ang bibig ng Hure Dunan. Huminga ng malalim ang Zhan Su Hexing, pagkatapos ay ginamit ang kasanayang Zhan Jeju Suzang, War Skill Giant Leg Palm. Itinaas nito ang paa, akmang aapakan, ng isang boses ang umalingaw-ngaw. Chayan Huyan Bao, Crimson Flame Tiger Flame Roar. Ang Zhan Su Hexing ay tinamaan ng apoy, tumalsik. Tumingin si Suhang sa likuran, nakita ang tulong mula sa kanyang panig, masayang sinabi, sina Ate Ju at Suyu. Naligtas na tayo. Galit na sinabi ni Suyu, mga magnanakaw. Inaapi ninyo ang Ifiden, akala ninyo walang tao. Sa kabilang banda, nang makita ito ni Hizi, nagsalita siya. Suyu, hindi ba't nasa Liu Dingzhen ka? Bakit ang bilis mong nakarating dito? Ikinrus ni Suyu ang dalawang kamay, ngumiti. Ako. Kung hindi ako dumating, hindi ba't magiging mayabang kayong mga hamak mula sa Zui Huzen? Ngayon, kailangan ninyong manatili rito. Sinabi ng taong nakamaskara, hangal. Naglakas loob akong pumunta, tiyak na mayroon akong paghahanda. Ilabas mo na. Huwag mo nang itago. Nang marinig iyon, sinabi ni Hizi, balak ko sanang gamitin ito para labanan ang lihim na armas ni Ksuke. Ngayon, gagamitin ko ito para ilibing kayong apat na hamak. Isang beses, pumatay ng apat na Yushai, 3 roon ay mataas na antas na Yutu, Beast Disciples. Baka ang pinuno ng Ifiden na si Zuhi ay masaktan din ng husto. Halika rito, Jin Bigang Biyuan, Golden Back Steel Wall Ape. Sa likuran ni Hizi, isang napakalaking yuchong ang lumitaw. Umalulong ito, isang napakalakas na alon ang kumala. Nagulat si Heiju. Isang napakadelikadong uri sa ganap na yugto. Ngayon, patay na tayo. Ang Jin Bigang Biyuan ay sumusugod papunta kina Suhang nang biglang, tinamaan ito ng atake sa tiyan, tumalsik ng malayo. Nagulat ang mga tauhan ng Zui Huzen nang bumagsak ang Jin Bigang Biyuan. Nagmamadaling tumakbo ang mga tauhan ng Zui Huzen para tingnan. Tiningnan ito ni Suhang, nagtaka. Ito. Sino ba talaga di? Sinabi ni Heiju, ito ang pangunahing yuchong ni Tagapanguluksu, ang Yan Dilong, Nightmare Earth Dragon. Sinabi ni Xuyu, talagang isang napakadelikadong uri sa ganap na yugto. Ang pinakamalakas sa ilalim ng teroristang uri. 2 tama lang sa Jin Beiyuan, nalipol na agad. Biglang umalulong ang Yan Dilong, ipinapakita ang lakas. Nagtaka si Suhang. Ito ba ang lakas ng isang napakadelikadong uri? Nang makita ito ni Hizi, nagmamadali siyang nagsabi, dumating na si Ksuke. Tumakbo na kayo. Nagmura siya. Stang ina. Habang naghahanda silang umatras, isang berdeng liwanag ang kumislap, biglang umatake sa kanila. Ang taong nakamaskara ay tinamaan, tumalsik, sumigaw. Hindi na nakayanan, nalipol na. Tanging si Hizi na lang ang nakatakas, nakasakay sa isang dragon ng yelo. Si Ksuke. Sina Suhang at Heiju ay nakatingin sa yuchong na lumalapit sa kanila. Sinabi ni Ksuke, hindi ko inaasahan na ang mga ito ay papasok sa Quixionglin habang wala ako. Napagod kayo, mga bata. Sina Suhang at Heiju ay hindi nagsalita, nakatingin lang sa yuchong sa harap nila. Biglang, nakita ni Ksuke ang patay na bandiyan gangmang. Nakaupo si Linzen sa tabi ng kanyang yuchong, nalulungkot. Si Xuyu naman ay inaalo si Linzen. Tiningnan ni Linzen ang kanyang yuchong, hindi makapagsalita. Nagtanong si Ksuke, sino ang gumawa nito? Nagmamadaling sinabi ni Linzen, ang dilong ng mga hamak na magnanakaw na iyon. Si Ksuke ay nakatayo pa rin sa ulo ng kanyang yuchong, hindi nagsasalita. Pagkatapos, sinabi niya, Heiju, dalhin mo ang lahat pabalik sa kampo, magtipon kayo. Nang marinig ito ni Heiju, malakas siyang sumagot, opo. Ang susunod, ipaubaya na ninyo sa akin. Pagkatapos, lumingon si Ksuke, umalis. Pagkaraan ng ilang sandali, sa kung saang lugar sa Quixionglin, nagtipon na ang mga taga-Zui Huzen. Galit na sinabi ni Hizi, stang ina. Ang perpektong plano, sinira ng isang hamak.
Si Like, Lintu, Mazeng, hindi pa lumalabas. Baka pinatay na sila ni Ksuke. Idinagdag ng isang miyembro ng grupo, stang ina. Kailangang patayin ang mga espiya sa intelligence department. Kahit si Xuyu at ang hamak na nasa Kwiksyonglin ay hindi nila nalaman. Sinabi lang sa atin na sina Heiju at Linzen lang. Sinabi naman ng isa pa, ngayon, huli na para sabihin iyan. Ngayon, nahuli tayo ni Ksuke. Ang misyon ay idineklarang bigo na. O kaya, magpadala na tayo ng mensahe sa kampo para makapaghanda sila agad. Ang hidden na lugar ng pagtitipon ay hindi madaling apihin. Ang dalawa pang natitira ay itinaas ang kamay, sumasang-ayon. Sang-ayon. Nagtanong ang taong nakamaskara, Hizi, Lazi, paano na? Sinabi niya, huwag ninyo akong istorbohin. Kayo na ang magpasya. Biglang, mula sa lupa, isang panginginig ang naramdaman. Biglang, mula sa kung saan, mga tunog ng doong-doong-doong. Nagulat ang mga tauhan ng Zui Huzen. Anong nangyayari? Mula sa kung saan, isang anino ang lumitaw, nakasakay sa yutsong. Ang kaisa-isang babae sa grupo ay nagsabi, Siksuke. Tumakbo na kayo. Pagkatapos, lahat sila ay tumakbo. Pagkaraan ng ilang sandali sa kampo ng na lugar ng pagtitipon. Sa bakuran, hindi mabilang na mga patay na yutsong ang nakahandusay. Sa silid-pulungan, sinabi ni Ksuke, ang mga mananalakay ngayon, karamihan ay napatay na. May ilang mga isda na nakalusot, hindi na mahalaga. Sinabi ni Heiju, Desan. Baka mapanganib kung ginamit nila ang taktika ng Diao Hulishan, lure the teacher away from the mountain. Hawak ni Ksuke ang ulat, nagpatuloy, nasuri ko na ang mga lugar. Ngayon, hindi malaki ang pinsala. Ilang daang puno ng ksayong liguo sa Kwiksyonglin, ilang puno lang ang nakuha, wala pang isa kasampu. Ngunit ilang daang Ksyongpi ang namatay, maituturing na malaking pinsala sa kawan ng mga oso sa Kwiksyonglin pagkatapos malaman ng pinuno ng Ksyongpi sa Kwiksyonglin, tiyak na magagalit siya. Ngunit ang mga susunod na mangyayari, hindi na ninyo kailangang pangasiwaan. Ang pag-atake sa Zui Huzen ay ipapasa ko na sa pinuno ng Kwiksyonglin. Ikinaway ni Heihei ang kamay kay Linzen. Linzen, hindi maliit ang pinsala mo. Iulat ko ang aktwal na sitwasyon sa na lugar ng pagtitipon para mabigyan ka ng kapalit, isang batang yutsong na espesyal na mapanganib na uri pataas. Tungkol naman kina Heiju at Xuyu, napapanahon ang pagdating ninyo para sumaklolo, maituturing na nagawa ninyo ang inyong tungkulin. Iulat ko rin ito. Kung ano ang gantimpala, depende na sa pinuno ng kuta. Nakahinga ng maluwag si Xuyu, iniisip, mabuti na lang at hindi inimbestigahan ang pag-alis ko sa pwesto sa Kwiksyonglin Biakitieve. Biglang, inihagis ni Ksuke ang mga dokumento sa mukha ni Xuyu, galit na sumigaw, muntik ko nang makalimutan. Bata, hindi ba't nasa Liudingzen ka? Bakit ka nasa Kwiksyonglin? Sa gilid, tinakpan ni Heiyu ang bibig, lihim nang umingiti. Nahihiya si Xuyu, itinuro ang dalawa. Pumunta ako para iligtas sina Linzen at Suhang. Sinabi ni Ksuke, huwag ka nang magkunwari. Tamad akong makipagtalo sa iyo. Agad kang bumalik sa Liudingzen. Bilisan mo. Tumayo si Xuyu, kinamot ang ulo. Aalis na po ako. Aalis na po ako. Lumingon si Ksuke. Ngayon, ang masamang balak ng Zui Huzen ay nabigo. Hindi maaaring walang kontribusyon si Suhang. Ang unang merito, naniniwala akong gagantimpalaan ka rin ng pinuno ng kuta. Kung ikaw ngayon ay nasa Kwiksyonglin din, hindi ko rin ito palalampasin. Ganito na lang, ang bodega ng kampo ay marami ring laman. Maaari kang pumili ng isa o dalawang bagay. Ngumiti si Suhang, ikinaway ang kamay. Kung hindi napapanahon ang pagdating ni nakatatandang kapatid Linzen, baka pati buhay ko ay mahirap nang mapanatili. O kaya, ibigay na lang natin ang gantimpalang ito kay nakatatandang kapatid Linzen. Nang marinig ito ni Ksuke, tumawa siya. Ha ha ha! Ang pagkakasundo ng mga nakababatang henerasyon ay isang magandang bagay. Huwag kang mag-alala, pareho kayong may kapalit. At ang gantimpala ni Linzen ay pagpapasyahan ng pinuno ng kuta. Hindi mo na kailangang ipasa pa. Pagkasabi nito, tumayo siya. Tara na! Dadalhin kita sa bodega. Kinakamot ni Suhang ang ulo, umingiti. Tagapangulo Ksu, pwede po bang bukas na lang pumili?
Ngayon po, hindi ako masyadong komportable. Pagsapit ng gabi, unti-unting tumahimik ang kastilyo. Nakaupo si Suhang sa silid-aklatan, nakatuon sa pagbabasa. Medyo masaya siya, sinasabi sa sarili, kalahating araw, natapos na rin. Kung pipili ng kayamanan ang hindi tinitingnan ang Jiurilong diyan, sayang naman. Sa sandaling ito, sa silid, naroroon din si Feng Lilongshe, masunuring natutulog. Sa panig naman ni Suhang, nakatuon siya sa pagbabasa. Muli siyang nagsalita, ang direksyon ng ebolusyon ng Yuchong ay isang kabuuan, iyon ay ang maging dragon, umakyat sa tuktok ng Tor, sa Tor ng halaman. Sa sandaling ito, medyo nalito siya. Ang pagiging dragon ay maraming panganib, kailangan ng tulong ng hindi mabilang na bihirang sangkap para magkaroon ng pagkakataon sa isang milyong pagkakataon. Ang Xun Baoshu ay biglang lumitaw mula sa kung saan. Nang makita ito ni Suhang, natuwa siya, hinaplos ang ulo nito ng ilang beses. Naisip niya, kung gayon, mas mataas ang posibilidad na maging dragon ang Xun Baoshu. Kapag may Xun Baoshu, mas mataas ang pagkakataon na makakuha ng mga sangkap para sa ebolusyon. Pagkatapos, kinuha niya ang aklat. Sa kanyang isip, lumitaw ang mga imahe ng Xun Baoshu na unti-unting nagiging dragon. Maingat siyang nagbasa. Tulad ng paraan ng pagiging dragon ng Lingxi, ang pagiging dragon ng Xun Baoshu ay hindi rin iisa lang. Gayunpaman, kumpara sa dose-dosenang paraan ng pagiging dragon ng Lingxi, mas kaunti ang paraan ng pagiging dragon ng Xun Baoshu, 9 na paraan. Ngunit 8 sa mga iyon, ang kakayahan ng Xun Baoshu pagkatapos maging dragon ay karamihan ay lahi ng dragon na kailan, Ice Blue. Kung gusto mong mapanatili ang kakayahang makakuha ng kayamanan ng Xun Baoshu, kailangan mo lang gawing dragon ang Xun Baoshu. Seryoso siyang nagbasa, pagkatapos ay nag-isip. Kailangan pa ring pangunahin ang Shen Mixi. Pagkatapos magbasa, muli siyang nakatuon sa paglipat sa susunod na pahina. Sa sandaling ito, sa wakas ay binitawan na niya ang aklat. Tumayo si Suhang. Sinasabi niya sa sarili, kung gayon, bukas na lang ako pupunta sa bodega para maghanap ng kayamanan. Kinaumagahan, sa kampo ng Quixionglin si Suhang kasama si Feng Lilongshe ay pumunta sa direksyon ng malaking tigre na masunuring nakahiga sa lupa. Sinabi niya, "Hay, hindi maaaring pumunta sa bodega." Nang marinig iyon ni Heiju, lumingon siya, tiningnan si Suhang. Ang kabilang kamay niya ay hawak ang sipilyo, pinapaliguan ang Chayan Hu. Sinabi ni Tagapangulo Xu na ipaabot ko sa iyo. Isa sa ating mga himpilan ng obserbasyon ay nakakita ng mga bakas ng Zui Huzen. Hindi maaaring maantala ang bagay na ito. Pumunta na roon si Tagapangulo Xu kagabi pa. Pagkatapos, muli siyang nagsalita, medyo nang aasar. Sino ba naman ang nagsabi sa iyong masyado kang gabi kung hindi ka pumunta? Ang gantimpala mo, kailangan mong hintayin siyang bumalik. Biglang, may napansin si Suhang. Lumingon siya, tiningnan si Feng Lilongshe na tahimik na nakahiga sa lupa. Sinabi niya, "Longshexi, bigla akong nakaisip ng isang malaking transaksyon." Pagkatapos, ngumiti siya ng medyo tuso, nagdulot ng kaunting pagdududa kay Feng Lilongshe. Pagkatapos, biglang, mabilis itong tumakbo palayo. Nang makita ito ni Heiju, medyo nainis siya. Ang munting nakababatang kapatid na ito, bakit laging ganito? Sa sandaling ito, sa ibang lugar. Si Suhang kasama si Feng Lilongshe ay naglalakad sa gubat. Habang naglalakad, iniisip niya, si Ate Heiju, ang pagpapaligo sa Chayan Hu ay nagpagising sa akin. Ang Xiongpi ng Quixionglin, tiyak na walang nag-aalaga. Biglang, nagbago ang tingin niya nang may maisip. Huwag mong sabihin na ang espesyal na paraan ngayon, nilabag. Ang Xiongpi ng Quixionglin ay malaki rin ang pinsala. Pagkatapos mag-isip, mabilis siyang sumulong, iniwan si Feng Lilongshe na maisugat ang buntot na nakabenda sa likuran. Sa sandaling ito, iniisip niya. At ang Jiurilong diyan ay mailugar na angkop para sa Xiongpi. Dagdag pa ang mabait na Xiongpi na natagpuan ng Xun Baoshu. Biglang bumilis ang lakad ni Suhang. Sinabi niya, sino ang nagsabi na ang paraan para makakuha ng sayong ligo ay tiyak na labanan? Longshexi, kailangan nating samantalahin ang natitirang oras natin sa Quixionglin, umangat pa ng isang antas. Ang berdeng dragon, nang marinig ang sinabi niya, medyo nalito. At sa wakas, ang imahe niya kasama ang malaking oso at si Feng Lilongshe na magkakasamang nanonood kay Suhang na nag-iihaw ng karne ay medyo masarap.
Sa ilalim ng pamumuno ni Su Hang, umasa si Su Hang Sakson Baoshu at Long Shexi at sa espesyal na paraan ng Jiuri Longdian. Isang tao, dalawang hayop, isa na namang masarap na pagkain. Ang pagpapagaling sa Quixiongpi, pagpapaligo sa Quixiongpi, ay maituturing na masaganang ani. Bukod sa tatlong ksyong ligo, mayroon ding ilang bihirang itlog ng ibon, lahat ay inilagay ng Long Shexi sa tiyan nito. Ang serye ng masasayang aktibidad kanina, lahat ay napakasaya. Ngunit pagsapit ng dapit hapon, nagkaroon ng ilang hindi inaasahang pangyayari. Ang malaki at malusog na oso kanina, na masayang nakikipaglaro kina Feng Li Longshe at Su Hang, ay biglang naging mabangis. Tiningnan nito ang berdeng dragon ng may pulang-pulang mga mata. Biglang lumitaw ang sistema ng talahanayan. Kasanayang oso umuungal, ikaapat na antas na pagbubukas. Ang osong iyon ay mabangis ding sumugod. Doong! Isang tunog, nagulat sina Su Hang at Sun Baoshu. Habang sumusugod ang oso, mabilis na nagbabala si Su Hang kay Feng Li Longshe. Long Shexi, sabi niya, ang paraan natin ay napakasarap kaya gusto kanyang bigyan ng isang labanan. Kailangan mong magpakatatag. Nang marinig iyon ng berdeng dragon, medyo nagalit ito. Lumingon ito, tiningnan ang oso. Sa sandaling ito, inilabas din ito ang mga kuko. Kasabay nito, lumitaw din ang sistema ng talahanayan. Kasanayang elemento ng hayop, si Lizhao, Tearing Claw. Hindi rin nagpatalo ang Long Shexi, mabilis din itong nagbalak na gumanti. Ngunit dahil hindi pa gumagaling ang sugat sa buntot nito. Nang makita ito ni Su Hang, medyo nag-alala siya. Patay na. Hindi pa gumagaling ang buntot ng Long Shexi. Ginamit ng osong iyon ang ulo nito, malakas na sinugod ang ulo ng Long Shexi, hindi ito nakapalag, natalo agad. Pagkatapos, hinawakan ng malaking osong iyon ang liig ng Long Shexi, bumagsak ito, medyo nataranta. Nang masaksihan ito ni Su Hang, sumigaw siya. Long Shexi, sumuko ka na. Hindi natin siya kaya. Hindi pa gumagaling ang sugat mo. Ang dalawang halimaw, sa sandaling ito, nagkatinginan ng may galit. Ang matalim na tingin ng oso ay lalo pang naging nakakatakot. Muli, inilabas nito ang matutulis na kuko, akmang kakalmutin ang Long Shexi. Ngunit sa kabutihang palad, ang Long Shexi, kasama ang 6 na pak nitong tiyan, ginamit ang kamay para harangan ito. Pagkatapos, isang lilang liwanag ang lumitaw, napakasilaw. Muling lumitaw ang sistema ng talahanayan. Long Wei Long Kinzanzui, Dragon Might Dragon Holding Battle Mace. Biglang nag-evolve ang Long Shexi, puno ng lakas at kapangyarihan. Nang makita ito ni Su Hang, medyo natuwa siya. Long Wei Long Kinzanzui. Nang masaksihan ito ng osong iyon, natakot ito, lumiit, tumakbo ng diretso sa gubat. Tiningnan ni Su Hang ang dragon, masayang nagtanong, binuksan mo ang ikaapat na antas na kakayahan. Itinaas ni Su Hang ang kamay, hinaplos ang Long Shexi, medyo nasiyahan ang mukha. Naramdaman din ng Long Shexi ang init mula sa palad niya, masaya itong tinanggap. Nang makita ito ni Su Hang, sinabi niya, hindi ko inaasahan na mananalo ka dahil sa likas na kasanayang Long Wei na nabuksan hanggang sa ikaapat na antas. Hindi pa gaanong natutuwa, biglang nahubad ang balat ng dragon. Nang makita ito ni Su Hang, medyo nagulat siya. Nag-aalalang sinabi niya, Long Shexi, bakit ka biglang? Sina Su Hang kasama ang Long Shexi ay lumipad sa himpapawid, kasama ang isang kakaibang lilang liwanag na pumapalibot sa kanila, napakalakas, humihip ang hangin. Sa sandaling ito, natanggal ang benda sa buntot ng Long Shexi. Muling lumitaw ang sistema ng talahanayan. Long Shexi, huling yugto ng pagtanda. Iyon pala, ang dragon na ito ay nasa yugto na ng pagtanda. Ang eksena ngayon ay halo-halong sorpresa at paghanga. Muling nasaksihan ni Su Hang ang bagay na ito, medyo nagulat sa bagong anyo ng dragon na ito. Masaya niya itong niyakap. Huling yugto ng pagtanda ay huling yugto ng pagtanda. Ang Long Shexi, sa wakas, nasa huling yugto na. Sa Quixiongli narinig ni Tagapangulo ang sinabi ni Heiju, medyo natuwa at nagulat ang mukha niya. Ano? Ang Long Shexi ni Su Hang, nasa huling yugto na ng pagtanda? Tumalon siya mula sa likod ng kabayo, muling nagtanong, totoo ba? Nang marinig ito ni Heiju, sumagot siya, opo. Talagang hindi ka panipaniwala. Si Lin Zhen ay sumusubok din muling nagtanong si Tagapangulo, sa silid pagsasanay. Sumagot siya, opo.
Sa harap ng tarangkahan ng kampo ng Quixionglin, mula sa malayo, isang lalaki ang naglalakad papunta kay Suhang. Ang boses ay medyo nagmamadali, nagtanong, Suhang. Suhang. Si Linzen ay maihawak na isang bagay na panukat. Nang makita siya, tuwang-tuwang nagtanong, Tagapangulo, bumalik na po kayo. Sumagot si Tagapangulo. Natapos ko na ang konvoy na iyon kaya medyo naantala. Narinig ko na ang longshexi ni Suhang ay nakalusot na sa huling yugto ng pagtanda. Nang marinig ito ni Linzen, lumingon siya, tiningnan siya, masayang sinabi, Opo. Nakumpirma na po. Talagang angkop sa pamantayan ng huling yugto ng pagtanda. Nang marinig niya ang sinabi nito, medyo natuwa siya na parang nanalo sa loto, lumingon, tiningnan siya. Talagang nakakagulat ang bilis ng paglaki. Ang pinuno ng kuta, umaasa lang naman na makakalusot, makakapasok sa huling yugto ng pagtanda. Siyempre, maganda iyon. Kung hindi, sa loob ng isang buwan, maaaring mapataas ang lakas ng longshexi para makayanan ang paligsahan ng 6 na kontinente. Ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Suhang, nagpatuloy, hindi ko inaasahan na makukumpleto mo ang misyon ng mas mahusay kaysa inaasahan. Hindi masama. Mayroon kang tapang ng isang lalaki ng ihidin. Pagkasabi nito, lumingon siya, tiningnan sina Linzen at longshexi. Linzen, bukas ng umaga, maghanda ka. Pumunta ka sa Liudingzen kasama si Suhang. Ayusin mo ang taong maghahatid sa kanya pabalik sa ihidin na kuta. Natapos na ni Suhang ang espesyal na pagsasanay. Ang mukha niya ngayon ay masaya na parang nagdiriwang. Tara na, bata. Ngayon, dadalhin kita sa bodega para pumili ng gamit. Nang marinig ito ni Suhang, nanlaki ang mga mata, napanganga. Nag-aalalang sinabi niya, Tagapangulo Xu, ararating mo lang, hindi ka pa nakakapagpahinga. O kaya, magpahinga ka muna. Bukas na lang pumili, hindi pa huli. Nang marinig ito ni Tagapangulo, tumingala siya, medyo tumingin sa kanya. Ngayon, ang pag-antala hanggang ngayon ay maituturing ng paglabag sa pangako. Dati, nangako ako sa iyo ng 2 bagay, dadagdagan ko pa ng isa. Sa bodega ng kampo ng Quixionglin. Sa sandaling ito, si Suhang na lang kasama ang Sun Bao Shu na nakakapit sa balikat niya, at si Tagapangulo ang naglalakad papasok sa kastilyo. Tila may nakita siya, nanlaki ang 2 mata niya. Talaga po bang pwedeng pumili ng basta-basta? Nang marinig ito ni Tagapangulo, lumingon siya, mayabang na sinabi, kasama ang mahigit 1 toneladang ginto sa likuran niya. Maghintay ka rito. Ang mga gamit sa loob, pumili ka lang. Nang marinig ang sinabi niya, tuwang-tuwang tumakbo si Suhang papunta sa tumpok ng ginto. Opo. Sa sandaling ito, sa silid na naglalaman ng hindi mabilang na ginto, pilak, at mga hiyas, si Suhang lang kasama ang Sun Bao Shu, sa balikat niya ang nakasaksi sa toneladang ginto sa harap niya. Medyo nagulat siya. Ito ba ang bodega ng Quixionglin? Muli siyang nagsalita. Ang lawak ng Quixionglin ay napakalaki, hindi lamang gubat, mayroon ding mga lawa, sapa, lambak, maging mga bundok. Sa bawat magkakaibang lugar, may magkakaibang sangkap. Kung 3 bagay lang ang maaaring piliin. Sa sandaling ito, ginamit ni Suhang ang daliri, tinawag ang Sun Bao Shu. Hoy! Hoy! Bumalik ka sa katinuan. Pagkatapos, agad itong natauhan. At sinabi niya, naaalala mo ba ang mga sinabi ko kagabi? Bigla niya itong hinawakan, seryosong sinabi, kung nasa bodega ito, hanapin mo ito, ha? Pagkatapos, tutulungan kitang mag-evolve hanggang sa maging Sun Bao Longshu, treasure hunting dragon beast. Tila naintindihan nito ang sinabi niya, nagmamadali itong sumigaw sa isang kakaibang lengguwahe, Maru. Maru. Pagkatapos, mabilis itong kumawala sa kamay niya. Tumalon ito sa lupa, tumakbo ng mabilis na parang hangin. Muling nagsalita si Suhang. Kung mahahanap mo o hindi, nakasalalay na lahat sa swerte. Ngunit biglang, nagbago ang tingin niya. Iyon pala, gumapang ito sa estatwa ng isang diyosa. Nang makita ito ni Suhang, nagalit siyang sumigaw, Sun Bao Shu. Nang dumapo ito sa dibdib ng diyosa, hindi ka pa rin matino. Naniniwala ka bang ipapakagat kita sa longshexi? Bilisan mo, maghanap ka. Hindi pa gaanong natutuwa, natakot na siya sa banta niya, medyo nataranta. Maru! Maru! Pagkatapos, silang dalawa ay pumunta para makipagkita kay Tagapangulo na maihawak na 2 uri ng bihirang halaman.
Tiningnan niya si Suhang. Ang A2 at tuurut at ang tuyong duuhuan mohua, illusory demon flower, na ito ay talagang magagandang bagay. Ngunit para saan mo gagamitin ang mga ito? Talaga bang ayaw mong ipagpalit? Yakap-yakap ni Suhang ang isang supot na naglalaman ng mga gamit. Maraming salamat po sa kabutihang loob ni Tagapangulo. Pinili ko po ang mga bagay na ito. Naalala ko po na nabanggit ng kapatid ko ang mga sangkap na maaaring mapabuti ang lupa sa plantasyon. Gawin po itong mga bagay na ito. Pagkatapos, isang tunog ng pagsasara ng pinto ng bodega ang umalingaungaw. Tiningnan siya ni Tagapangulo, nagpatuloy. Sarado na ang bodega. Kung gayon, binabati kita sa pagkakaroon ng A2 at Huan Muhua. At pati na rin ang lupa sa ibabaw ng diamante. Sa sandaling ito, masaya si Suhang habang iniisip. Ang mga bagay na ito ba ang pangunahing sangkap para maging dragon? Paano ko ito ipagpapalit sa iba? Laking kita. Sa Liu Dingzhen. Isang tao roon ang may hawak na papel, mahinang nagsalita, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang ang paglalagay. Muli siyang nagsalita ng malakas. Ingatan ninyo ang kayamanan ng Ginoong Yushai. Sa sandaling ito, lahat ay nakatuon sa pagtatrabaho. Tiningnan ni Linzen si Suhang. Munting nakababatang kapatid, kamakailan lang, maraming himpilan ng Zui Huzen ang nalipol ni Tagapangulo Xu. Sa ugali ng Zui Huzen, tiyak nagaganti sila. Sa daan, mag-ingat ka, ha? Biglang, mula sa kung saan, lumitaw si Xuyu. Ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Suhang, medyo nagulat ito. Sinabi niya, "Nako, Linzen. Ano ang sinasabi mo? Minamaliit mo ba siya?" Pagkatapos, inakbayan niya si Suhang, umiti ng medyo tuso. Si Suhang, pagdating sa Liu Dingzhen, nasa teritoryo na natin siya. Tiyakin mong maihahatid siya ng ligtas. Nang marinig ito ni Linzen, sumagot siya, "Sige. Mauuna na ako. May kailangan sa akin si Tagapangulo Xu." Pagkasabi nito, lumapit siya para makipagkamay kay Suhang, masayang sinabi, "Munting nakababatang kapatid, maligayang pagbabalik sa Quetzonglin." Sumagot din si Suhang, "Tiyak na babalik ako. Sa panahong ito, salamat sa tulong ninyong lahat." Nang masaksihan ito ni Xuyu, medyo ngumisi siya. Tingnan mo naman ang dalawang ito, ang sweet. Sa sandaling ito, lumingon si Xuyu sa mga truck, may mga taong nagbabantay doon. Sinabi niya, "Sige na. Suriin ulit natin ng isang beses, pagkatapos ay aalis na tayo." Target, evidence na lugar ng pagtitipon. Nang marinig ito ng mga tao sa kabilang banda, malakas silang sumigaw, "Opo." Sa sandaling ito, sa labas ng Liu Dingzhen, sa gubat. 3 taong nakamaskara, mukhang kahina-hinala. Sinabi ng isang babaeng nakamaskara, ang Liu Dingzhen, ngayon, may isang pangkat na mga bantay na naghahatid sa isang mahalagang tao, papuntang Ehid, na kuta. Inalis niya ang balabal, nagpatuloy. Ayon sa impormasyon, ang taong iyon ay malamang na ang taong target natin, ang maisingsing na imbakan na nagpoprotekta sa kanya. Nang marinig iyon ng kalbong lalaking nakamaskara, sinabi niya, "Napakaganda. Nakatanggap din ako ng balita." Si Linzen ay umalis na sa Liu Dingzhen. Nagpatuloy siya, ang konvoy na naghahatid sa daga na iyon. Inilabas nila ang mapa, itinuro ang isang lugar na may marka. Dadaan sila rito. Hihintayin natin sila sa lambak na ito. Pagkasabi nito, nagtago sa likod ng mga halaman ang kalbong lalaking nakamaskara, ginamit ang teleskopyo para magmasid. Nang makita ang mga truck na dumadaan sa kalsada, sinabi niya mula sa malayo, "Munting hamak. Espesyal akong bumuo ng isang pangkat ng mga ngaso para lang maramdaman mo ang takot ng kamatayan." "Bata." Muli siyang gumamit ng teleskopyo, mayabang na sinabi, "Walang kinatatakutan. Huwag kang mag-alala, tiyak na pagbabayarin kita para sa mga kapatid ko." Biglang, isang malakas na pagsabog ang nangyari mula sa likuran niya, hindi kalayuan, medyo nagulat siya. Pagkatapos, nataranta siyang nagsalita, "Anong nangyayari?" Sa sandaling ito, muling lumitaw sina Linzen at ang Diyos ng Apoy. Sinabi niya mula sa puno, "Huwag ka nang magtago." Nang marinig ito, medyo nataranta siya. Mayabang na nagpatuloy si Linzen. "Ang dalawa mong kasama, nahawakan na ni Tagapangulo Xu. At ikaw, ako na mismo ang haharap sa iyo." Ang kalbong lalaking nakamaskara ay natakot na parang daga, nanginginig.
Hay! Hindi maaari. Muling nagsalita si Lin Zhen. Kung gayon, tingnan mo ulit kung ang konvoy ni Su Hang ay huminto sa harap ng tarangkahan ng lambak, hindi pumapasok. Nang marinig iyon, hindi siya makapagsalita sa galit. Hampas lupa! Naglakas loob kang gumamit ng maling impormasyon para linlangin ako. Ako na mismo ang kikilos. Sa sandaling ito, nakita niya ang dalawang nakamaskara kanina na nakahandu sa isa lupa, nasasaktan. Ngumiti siya. Hampas lupa. Hindi ba't kayo ang tinutukoy kong mga taga-Zui Huzen? Pagkatapos, biglang, muling lumitaw si tagapangulok Su. Nakasakay siya sa isang puting kabayo. Gusto ko lang protektahan ang Yushe ng ating ihidden na lugar ng pagtitipon. Kung hindi, paano makakapasok dito ang mga hamak na tulad ninyo? Kumilos ka na, Lin Zhen. Nang marinig ito ni Lin Zhen, sumagot siya, kasama ang taong apoy na naghahanda ng kumilos. Mayroon din akong ganitong intensyon, tagapangulo. Agad na sinabi ni tagapangulo, ang luma at bagong sama ng loob, isama mo na lahat. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakarating na ang mga truck. Nakaupo si Su Hang sa sasakyan, iniisip. Ang ganitong uri ng pinsala, tiyak na isang pinakamataas na antas ng mapanganib na uri. Si nakatatandang kapatid Lin Zhen. Kung sinabi niyang umalis ako ng kalahating oras na mas maagad. Biglang, may napansin siya. Mula sa loob ng sasakyan, malakas siyang tumawag, tagapangulok Su. Nang marinig ang boses niya, medyo nagulat sina Lin Zhen at tagapangulo. Bumaba siya sa sasakyan. Maraming salamat po sa proteksyon ni tagapangulok Su. Sa hinaharap, kung babalik po ako sa ihidden na kuta, tiyak na sasalubungin at pasasalamatan ko po kayo. Nang marinig ito ni tagapangulo, tiningnan niya si Su Hang. Bilisan mo na. Huwag mong paghintayin ng matagal ang pinuno ng kuta. 2 araw pagkatapos sa ihidden na lugar ng pagtitipon. Sa wakas, nakauwi na sila. Nakaupo si Zuhi sa trono, tiningnan si Su Hang. Pagod ka na sa daan. Narinig ko na. Ngayon, marami kang nakuha. Hayaan mong tingnan ko. Agad na mayabang na sinabi ni Su Hang, tiyak na hindi ko kayo bibigin, guro. Pagkasabi nito, biglang lumitaw ang Long Sheksi, puno ng lakas at yabang. Nang makita ito ni Zuhi, medyo nasiyahan siya, tumayo. Hinaplos niya ang balahibo nito, pagkatapos ay sinuri ang bibig nito. Naisip ni Su Hang, binuksan niya ang bibig ni Xi. Medyo nag-aalala siyang nag-isip. Mas mabuti pang huwag kang gumalaw. Kung hindi siya masaya, baka punitin ka niya. Ang dragon na iyon, sa sandaling ito, medyo nahihirapan. At sinabi niya, ang Zui Huzen, nitong mga nakaraang araw, marami na akong ipinadalang tao para ayusin sila. Maging ang lugar kung saan ginagawa ang Kujiao lang at Chongjiao lang ay nilinis na ng mga nakatatandang kapatid mo. Tiningnan siya ni Su Hang. Guro, hindi ba sila gaganti sa Quixionglin? Sina Lin Zhen at Jui. Nang marinig ito ni Zuhe, masaya siyang nagsalita. Huwag kang mag-alala. Ang pinuno ng Quixionglin ay lihim nang bumalik. Nagpatuloy siya, maliban na lang kung ang Zui Huzen ang mamumuno. Kung hindi, kung sino ang pumunta, siya ang mamamatay. Pagkasabi nito, bumalik siya sa kanyang gintong trono. Nagpatuloy siya, Su Hang, ngayon, labis akong nasiyahan. Umupo siya sa upuan, muling nagpatuloy, ang mukha ay puno ng kasiyahan. Ang espesyal na pagsasanay, natapos ng mahusay, hindi lang iyon, nakagawa ka pa ng merito sa trabaho. Ang pagnanakaw ng Zui Huzen. Sabihin mo, ano ang gusto mong gantimpala? Ngumiti si Su Hang, itinuro si Zauhi. Guro, hindi ko alam kung mayroon pa kayong mataas na antas na longling, dragon spirit, na ibinigay ninyo noon. Pwede po bang magdagdag ng isa pa? Nakaupo si Zuhi sa upuan. Isa lang. Ngayon, malaki ang nagawa mong merito, hindi ka ba hihingi ng isang labanan? May gusto ka pa bang iba? Nang makita ang sinabi ni Guru Zhu, nagmakaawa siya. Guro, maaari po ba akong humingi ng isang gantimpala para kay nakatatandang kapatid Lin Zhen? Naalala ni Su Hang noong nasa Quixionglin siya. Nakatatandang kapatid, noong nasa Quixionglin tayo, kung hindi isinakripisyo ni nakatatandang kapatid ang kanyang pangunahing yuchong para iligtas ako, baka hindi na ako nakabalik. Tinapik-tapik ni Zuhi ang kamay sa braso ng upuan. Si Lin Zhen, talagang may potensyal din ang kanyang espiritual na paglilinang ay umabot na rin sa ruro.
Ganito na lang, pagkatapos ng bagong taon, ipapadala ko ang batang King Yan Liao Hu, Green Flame Liao Tiger, doon bilang kapalit sa pagligtas niya sa buhay mo. Lihim na natuwa si Su Hang. King Yan Liao Hu, pinakamataas na antas na mapanganib na uri. Isa lang ang natatangi. Nakatatandang kapatid Lin Zhen, ngayon, sa gitna ng sakuna, may biyaya ka. Nagpatuloy si Zhou He. Bukod pa riyan, inayos ko na para sa iyo ang isang villa sa kuta. Kapag may libreng oras ka, umuwi ka para bisitahin ang kapatid mo. Pagkatapos, lumipat ka na roon. Malapit nang magsimula ang paligsahan ng 6 na kontinente. Huwag mong pabayaan ang mahahalagang bagay. Yumuko si Su Hang. Salamat, guro. Tiyak na hindi ko kayo bibigyan, guro. Pagkasabi nito, lumingon siya, akmang aalis, nang napabuntong hininga si Guru Zhou, sinabi sa kanya, Su Hang, may isang bagay akong gustong ituro sa iyo. Lagi kang masyadong mapagkumbaba, hindi iyon maganda. Ang mundo ng Yushai, dapat lakas ang pinahahalagahan. Lumaban ka para sa laban. Ang bodega sa ikalawang palapag, bukod sa longling, pumili ka pa ng 2 bagay. Tandaan mo, ang mga nakaligtas lang ang may karapatang maging mapagkumbaba. Kumunot ang noo ni Su Hang. Ang mga nakaligtas lang ang may karapatang maging mapagkumbaba? Ikinuyom niya ang mga palad, yumuko. Guro, naaalala ko na po. Sa daan pa uwi, ang mga salita ni Zhu He ay matagal na pinag-isipan ni Su Hang. Pagkatapos na nangyari sa Zui Huzhen, lalo pang naunawaan ni Su Hang na maaari niyang piliing maging isang taong makatwiran. Nakasakay siya sa likod ni Feng Li Longshe, lumilipad pa uwi. Ngunit ang kondisyon ay dapat sapat ang sarili kong lakas para maupo ang iba at pakinggan akong mga twiran. Malakas na nagsalita ang kapatid ni Su Hang, rinig hanggang sa labas ng bahay. Tumawa siya ng malakas. Ha ha ha! Tama iyan! Si Munting Su noon, kinagat pa ng daga sa puwit. Nasa labas siya, narinig ito, walang magawa. Sino na naman ang sinisiraan ni ate? Lumapit si Su Hang, binuksan ang pinto, tinawag ang kapatid. Umuwi na ako. Hindi pa tapos magsalita, sumugod na si Su King, niyakap siya. Munting Hang. Sa wakas, bumalik ka na. Bumagsak sila sa lupa. Si Su King, nasa yakap ni Su Hang, umiiyak. Narinig ko sa pangkat ng mga bantay na inatake kayo sa daan. Hinaplos niya ang ulo nito, inaalo. Ayos lang, ate. Tapos na ang lahat. Pagkasabi nito, umupo sila. Nagtanong si Su Hang, ate, ito ay T. Ipinakilala ni Su King. Ang 2 ito ay kasamahan ko sa plantasyon, sa punong tanggapan ng pamamahala at pamamahagi ng mga suplay sa Departamento ng Yaman. Itinuro ni Su King sina Lin Mingyuan at Jin Mili, isa-isang ipinakilala kay Su Hang. Ito si Lin Mingyuan, ito si Jin Mili. Pareho silang mabubuting kaibigan ko. Masayang ikinaway ni Su Hang ang kamay. 2 mabuting kaibigan ni ate. Nang makita ni Su Hang na tila may balak si Su King, tinapik niya ang likod nito. Ate, hindi kaya gusto mo di? Lumingon si Su King, ibinaling si Su Hang sa gilid, bumulong. Batang pasaway. Maagang nawala ang mga magulang natin. Kailangan mong ipagmalaki ako, maagang magtayo ng negosyo, para mapanatag ang 2 nating ninuno sa kabilang buhay. Pinili ko na para sa iyo. Malaking balakang, madaling manganak. Ang pagkain na ito, tinulungan din nila. Ikinrus ni Su King ang mga braso. Ang mga yushi na tulad mo, laging malayo sa bahay. Tiyak na kailangan mong humanap ng isang taong independyente. Umiwas si Su Hang. Ate, medyo pagod ako. Pwede bang matulog muna ako sa silid? Hindi na ako kakain. Galit na tiningnan ni Su King ang kapatid. Kahit naisip ni Su Hang ang daan-daang paraan para tumanggi, hindi pa rin niya matanggihan ang intensyon ni Su King. Kaya, ang hapunan ay kinain ng mahiya, hanggang sa ilabas ni Su Hang ang Xun Bao Shu, saka lang nakuha ang atensyon ng 3 babae. Nanlaki ang mga mata ni Lin Mingyuan at Jin Miili nang makita ang Xun Bao Shu at ang pagiging kaibig-ibig nito. Ngunit, ang Xun Bao Shu ay halos kalbo na. Sila ay nag-uunahan sa paghaplos sa ulo ng Xun Bao Shu. Hanggang sa hating gabi, hiniling ni Su King sa kapatid na ihatid ang 2 niyang mabuting kaibigan. Munting Hang, tiyakin mong maihahatid mo sila hanggang sa bahay nila, ha? Alam mo na ba?
Sumagot siya, alam ko na po, ate. Sa daan pa uwi, sinabi ni Jin Miili kay Suhang, Ginoong Suhang, sa totoo lang, hindi na po ninyo kami kailangang ihatid. Dito lang po kami nakatira malapit. Nahihiya siyang kinamot ang ulo. Itinuro ni Jin Miili. Ayan. Pagtawid sa kalyeng iyon, doon na. Napakalapit. Sumang-ayon si Ming Yuan. Tama. Ginoong Suhang, wag na po kayong mag-abala. Ngayon, napakasigla. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kaabot kaya. Nahihiya siya nang biglang may isang bagay na lumalapit. Inilagay ni Suhang ang kamay sa harap ng dalawang babae para protektahan sila. Ingat! Isang hayop na mukhang daga, matutulis ang kuko, pulang-pula ang mga mata, naggangalit sa kanila. Nagyakapan ang dalawang babae, takot na takot, tulala ang mukha. Nagsalita si Jin Miili, Iyan ba ay daga? Bakit may ganito sa lugar ng pagtitipon? Ipinaliwanag ni Suhang, isang mababang antas na mapanganib na uri, nasa yugto ng pagtanda, ang Xiong Bao Shai, ferocious rat. Nagtaka si Lin Mingyuan, ang Xiong Bao Shai, ganyan ba kalaki? Seryoso siyang sumagot, maaaring kumain ng bangkay ng Yuchong kaya nagmutete. Ang Xiong Bao Shi ay nabubuhay ng kawan-kawan. Umatras kayo. Isang ingay ang umalingaw-ngaw, kasabay ng mga piraso ng basura na tumalsik. Ang mga dagang bituin na may pulang-pulang mga mata, mabangis na sumugod sa kanila. Takot na takot silang lahat. Si Jin Miili, hawak ang basket na may lamang sabaw ng manok, biglang naalala, manok na may kabute, paborito ng Xiong Bao Shai. Hindi nakapagtataka. Sa harap ng kabangisan ng mga daga, tinawag ni Laksun ang espiritong hayop para lumaban. Isang malaking dragon ang lumitaw. Long Shexi, kumain ka na ng hapunan. Ang mga dagang iyon, tila naramdaman ang lakas ng dragon, dahan-dahang umatras, pagkatapos ay agad na tumakas. Mumisi siya. Makakatakas ba kayo sa Long Shexi? Agad na hinabol ng dragon ang kawan ng mga dagang bituin. Sa isang iglap, pinatay sila ng mga kuko ng banal na hayop, tumalsik ang sariwang dugo, walang nakaligtas. Nagsalita si Laksun pagkatapos ng tagumpay. Isang mababang antas na mapanganib na uri, nasa yugto ng pagtanda, ang Xiong Bao Shai. 2 buwan na ang nakalipas, kailangan pa ring maingat na harapin ito ng Long Shexi. Ngunit ngayon, ang pagpatay dito ay kasing dali ng pagpatay ng manok. Isang grupo ng mga taong hindi kilala ang lumitaw, hawak ang mahahabang baril na mailakas. Nagulat sila sa eksena. Patay na. Ang 4 na Xiong Bao Shai, pinatay na lahat. Talagang isang ginoong Yushai. Nagsalita si Suhang sa kanila. Ngayon, kakaunti ang pagkain ng Xiong Bao Shai, pupunta sila kung saan-saan para maghanap ng pagkain. Humingi kayo ng isang Xuwei Mao, Bloodtail 4, mula sa Departamento ng Seguridad. Kung hindi, kapag sumugod ang mga ito, magkakaroon ng malaking problema sa lugar ng mga residente. Inilagay nila ang kamay sa dibdib, malakas na sumigaw, opo. Salamat po sa paalala, Ginoong Yushai. Idinagdag niya, Jitsen. At saka, ang 3 ito, dalhin ninyo sa Departamento ng Panloob na gawain sa kuta para sa akin. Sabihin ninyo lang na si Suhang mula sa Villa bilang 73 ang nagpadala. Lumipat ang eksena sa lugar ng mga villa sa kuta. Ang AC din na lugar ng pagtitipon ay masasabing lugar ng mayayaman, tirahan ng maraming Yushai. Sunod-sunod na mararangyang bahay ang lumitaw, maringgal at marangya. Ito ay regalo ni Zuhi kay Suhang, ang bilang 73. Dahil dito, maraming tao ang nainggit kay Suhang, nagdulot ng maraming problema, lalo na si Lulang na nakatira sa tapat na gusali. Ngunit pagkatapos makita si Suking, kapatid ni Suhang, agad na tumahimik si Lulang. Naging kakaibang palakaibigan siya. Naghinala si Suhang na may masamang balak ang taong ito sa kapatid niya. Pakiramdam ko, itong ikatlong nakatatandang kapatid, medyo duwag na maton. Ang mga utusan ay naglilipat ng mga gamit para kay Suhang. Dahan-dahan lang. Huwag ninyong dudumihan ang bakuran ni Ginoong Su. Ang mga bangkay ng mga dagang bituin ay mabilis na inilipat. Si Suhang, ang pagkuha sa mga bangkay na ito ng Xiong Bao Shi ay may sariling intensyon. Bilang isang Yushi na may 2 Yuchong, lalo na ang malaking tiyan tulad ng Long Shexi, kasama pa ang pagiging dragon at ang pagbubukas ng mga kasanayan, lahat ay nangangailangan ng maraming sangkap.
Ang ACCCA noon ay sangkap na ginagamit para gumawa ng mga gamit na kabilang sa mga estratehikong yaman. Kung ibebenta ng maramihan, iimbestigahan, hindi maganda. Ngayon, hindi sinasadyang nakatagpo ng Xiong Bao Shai. Naalala ni Suhang ang isa pang bagay sa Jiurilong Dian, iyon ay ang Xuyuan Xiang, Blood Essence Incense. Ang Xuyuan Xiang, walang duda, ay isang uri ng pabango. Ang prinsipyo ng pabangong ito ay maaaring gayahin ang kunwaring ugnayan ng dugo sa pagitan ng Yushi at Yuchong, maaaring magtatag ng ugnayang espiritual sa pagitan ng Yuchong at Yuchong sa maikling panahon. Si Suhang ay maihawak na bote ng gamot na pang-eksperimento, suot ang guwantes at salamin, maingat na inoobserbahan ang solusyon sa loob. Kahit ang mga estudyante ng espesyal na pagsasanay ng Yushi na hindi pa opisyal na Yushi ay maaaring gamitin ito para mabilis na makapagtatag ng ugnayang espiritual sa Yuchong. Dahil dito, ang Xuyuan Xiang ay magiging isang bagay na hahanapin. Naisip ni Suhang, inalog-alog ang bote ng solusyon. Ayon sa paraan ng Jiurilong Dian, pagkatapos kunin ang Xuchen Xiang, Blood Agarwood, mula sa bangkay ng Xiong Bao Shai, pagkatapos ay idagdag ang laso ng Shemeng Ruchong, Dream Devouring Softworm, at ang balahibo sa likod ng Yulanhua, Muon Orchid Flower, paghaluin, pagkatapos ay pinuhin sa pamamagitan ng distillation. Inilagay ang bote ng tubig sa isang banga. Nagulat siya sa resulta ng kanyang ginawa. Ito ba ang Xuyuan Xiang? Kung talagang epektibo ito, isa rin itong paraan para kumita ng pera. Tutal, mura lang ang presyo. Pero hindi ko alam kung epektibo ba. O kaya, habang abala sa paggawa ng gamot, isang maliit na dilaw na espiritong hayop ang lumitaw, sumisigaw, Maru. Maru! Isang bugso ng hangin mula sa lugar kung saan nag-eksperimento si Suhang ang humihip. Sa ilalim ng epekto ng Xuyuan Xiang, si Suhang at ang Xun Bao Shu ay maaaring pumasok sa ilusyon ng sabay. Si Suhang ay naging isang hayop na may anyong katulad ng munting hayop. Nag-usap sila sa isang kakaibang lengguwahe. Maru! 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 Si Suhang ay naging parang ama ng Xun Bao Shu. Isang matandang Xun Bao Shu, pagkatapos ipanganak ang maliit na Xun Bao Shu, bawat araw ay dinadala ang Xun Bao Shu palabas para maghanap ng kayamanan. Natagpuan ang isang napakalaking bundok. Ang Xun Bao Shu ay naging isang danhuayan, egg flower aye, na antig hanggang sa matulala. Matagal siyang nag-isip. Hinaplos ni Suhang ang ulo, nasasaktan. Sinusubukan niyang makawala sa pagkahumaling ng amoy. Napakakaiba ng amoy. Inalog niya ang ulo para magising. Mas mabuti pang gawing dragon agad ang Xun Bao Shu. Bukas, pupunta ako sa bodega ni Guro para kumuha ng mga sangkap. Nakaupo ang Xun Bao Shu sa isang sulok, sumisigaw, pagkatapos ay tumalon papunta kay Suhang. Maru! 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 Nataranta siyang umiwas. Muntik na akong matumba. Hindi ako ang tatay mo. Hoy! Sa bodega ng pinuno ng kuta. Ang punong tagapamahala ay nakakrus ang mga braso. Suhang, kung hindi mo ako hinanap, ako na sana ang hahanap sa iyo. Kinakamot ni Suhang ang ulo, nahihiyang sumagot, paumanhin po, punong tagapamahala. Nitong mga nakaraang araw, abala ako sa paglipat ng bahay kaya nakalimutan ko. Tumawa siya ng malakas. Alam kong abala ka. Tara na. Sumama ka sa akin. Isang pinto na puno ng mga buntot na parang buntot ng ahas ang lumitaw. Ang dalawang kamay ng tagapamahala ay mahigpit na nakapulupot sa mga buntot na iyon. Naisip ni Suhang, tagapagbantay na hayop, uri ng parasitiko, pinakamataas na antas na mapanganib na uri, ang Wei Nu, formidable slave. Mahiwagang sistema, tagapagbantay, dalawahang sistema. Ang likas na kasanayan ay hindi malalabag, maaaring mapataas ang lakas ng buong bodega. At ang magbubukas ng pintong ito ay tiyak na kailangang pahintulutan ng pinuno ng kuta para mabuksan. Kung hindi, lalamunin. Kumpara sa abandonadong bahay ni Tagapangulo Xu, talagang ibang antas ito. Bukas na ang pinto. Sinabi niya, ang bodega sa ikalawang palapag ay itinuturing ding mahalagang lugar ng Ifid, na lugar ng pagtitipon. Maraming taon na akong sumusunod sa pinuno ng kuta. Unang beses kong makita siyang mangako sa isang mababang antas na yushai ng 3 bagay ng sabay. Suhang, wag mong bigin ang pinuno ng kuta.
Inilagay niya ang kamay sa dibdib, magalang na sumagot, opo. Maraming salamat po sa pagmamahal ng pinuno ng kuta. Naabala ko po kayo, punong tagapamahala. Pagkapasok sa bodega, nagtaka siya dahil hindi ito katulad ng bodega ni tagapangulukso. Ang bodega sa ikalawang palapag ng Eden na lugar ng pagtitipon ay parang isang malaking silid-aklatan. Lahat ng kayamanan ay napakaayos, nakalagay sa mga kahon na mukhang mga piraso ng salamin na naglalabas ng liwanag, bumabalot sa kanya. Naisip niya, ano ba naman iyong huwag mong bigin ang pinuno ng kuta? Sinasabi lang na huwag akong kumuha ng marami. Hindi naman ako hangal. Isang mata na may maraming galamay ang lumitaw sa harap ni Suhang. Iyon ang mapanganib na uri ng tagapagmasid, ang Xirengan Kongze, Evil Eye Controller. Alam ni Suhang kung ano ito. Naisip niya, may kakayahang napakalinaw na ibalik ang liwanag, mas malinaw pa kaysa sa Ing Shaiguang, Shadow Ten Light. Bukod pa riyan, sa buong bodega, gaano karaming tao ang sumisilip. Nagsimula siyang tumawag ng espiritong hayop para tumulong. Sun Baoshu, ngayon, maaari ka lang maghanap ng kayamanan sa loob ng Yuyin. Sige na. Dalhin mo ako para hanapin ang Longling. At pati na rin ang dalawang sangkap para maging dragon. Sa loob ng espasyo, lumitaw ang Sun Baoshu. Sa tulong ng Sun Baoshu, natagpuan ni Suhang ang mataas na antas na Longling at pati na rin ang 100 Ling Sui, Spirit Essence. Ngunit kakaiba, ang Fukong Meishai, Floating Secret Stone, ay hindi matagpuan. Biglang, itinuro ng Sun Baoshu ang itaas. Medyo nagulat siya dahil kanina, hinanap na niya roon. Wala sa itaas. At ang bagay na ito, tiyak na hindi Fukong Meishai. Pagkakuha sa ulo, dinala ito ni Suhang palabas sa malaking bulwagan. Nakatayo na roon ang punong tagapamahala, naghihintay. Isang kamay ay nasa likuran, isang kamay ay itinuro sa tumpok ng mga gamit na dinala ni Suhang. Alaynan! Ito ang mataas na antas na Longling. Ito ang Ling Sui. Habang nagbibilang, medyo nagulat siya. Bata, bakit mo naman tinanggal pati ang kisam? Nahihiya siyang sumagot, umiiwas. Kulang po kami ng 1 piraso sa bahay. Ngunit paano naman niya malilinlang ang isang taong may mataas na karanasan? Naintindihan ng punong tagapamahala ang iniisip niya. Nagsalita siya, huwag mong isiping malilinlang mo ako. Ang perasong ito, si Fukong Matach, Ging Floating Secret Stone. Ngunit ang Fukong Mishi ay kayamanan mula sa 2 palapag. Ang mata mo talagang mailason. Umiti lang siya bilang sagot. Umingiti ang bibig, ngunit sa kaloob-looban, iniisip niya, ang mata ko, ano namang lason ang mayroon. Ang Sun Baoshu ang dapat sisihin. Kahit ang kayamanan sa kisame, natagpuan pa. Pagka-uwi sa bahay, inilagay niya ang Sun Baoshu sa upuan, sinasabi sa sarili. Ngayon, ang mga sangkap na kailangan para sa ritual ng pagiging dragon ay kumpleto na lahat. Ang ritual ng pagiging dragon. Pagkasabi nito, binuklat niya ang isang aklat para tingnan ang mga tagubilin kung paano maging dragon. Kumain. Ang paraan ng pagiging dragon, kumain. Ang mukha ni Suhang ngayon ay medyo mukhang hangal. Mayabang siyang nagsalita. Akala ko katulad ng Long Sheksi. Iyon pala, ganito lang kasimple. CJ, simulan na natin ang ritual ng pagiging dragon. Pagkatapos, agad niyang dinala ang Sun Baoshu, sinimulan ang eksperimento. Inilagay niya ito sa mesa na puno ng kayamanan. Ang mga mata nito ngayon ay nanlilisik, tila nakakita ng paborito nitong bagay. Sunod-sunod na bagong karakter ang lumitaw. Una, isang taong nakasuot ng lilang damit na nakatakip hanggang ulo, matipuno ang katawan, mabagsik ang mga mata. Iyon ay si Zuhe, ang pinuno ng Ehidenis na kuta. May kabuang 8 alagad siya, at si Suhang ang ikasyam na nag-aral sa kanya. Ang 8 nakatatandang kapatid ni Suhang ay pawang may mahahalagang posisyon sa Ehidenis na kuta. Masasabing ang pinakamahalaga sa Ehidenis na kuta ay ang sentral na kakayahan, ang matitibay na pader, at sila rin ang pinakamalalakas na yushai, ang mga tunay na yushai. Tungkol naman sa biglaang pagkikitang ito, balak sana ni Nabai Susu at nakatatandang kapatid ko na nahanapin si Lulang para pag-usapan ang tungkol sa susunod na mamamahala sa tanod ng ligaw na hayop.
Gusto ni ikatlong nakatatandang kapatid na samantalahin ang pagkakataong ito para makilala ni Suhang ang dalawang nakatatandang kapatid, kaya nagkaroon ng hindi inaasahang pagdalaw na ito. Sa isang silid, si Suhang ay umiinom ng tsaa kasama ang kanyang mga nakatatandang kapatid. Isang magandang babae na may berdeng buhok, iyon ay si nakatatandang kapatid ko na, hawak ang tasa ng tsaa, ang kabilang kamay ay nakahawak sa baba. Susu, narinig ko na may balak pa siguro na ikaw ang magtatag ng ikawalong pangkat ng tanod ng ligaw na hayop. Ang mga miyembro at ang mga alalay, kumpleto na ba? Si Bai Susu ay isa ring napakagandang babae na maililang buhok. Hawak niya ang tasa ng tsaa gamit ang dalawang kamay. Ang mga alalay, kumpleto na. Nagpipili na lang ang huling miyembro. Nakaupo si Suhang doon, biglang naalimpungatan, may naalala. Tanod ng ligaw na hayop. Si Kuna, kahit umiinom ng tsaa, napansin pa rin ang pagtataka niya. Nagsalita siya, munting nakababatang kapatid, kung may hindi ka naiintindihan, sabihin mo lang. Alam namin na ang tanod ng ligaw na hayop ay isang espesyal na pangkat na itinatag ng pangkat ng mga Yushei ng Ihid, na lugar ng pagtitipon. Hindi lamang ang Ihid na lugar ng pagtitipon, ang ibang mga lugar ng pagtitipon ay nagtatag din ng tanod ng ligaw na hayop. Ang pangunahing layunin ng tanod ng ligaw na hayop ay manghuli ng iba't ibang mapanganib na batang hayop sa tiwangwang na lupain, at mangolekta rin ng iba't ibang kayamanan. Sila ay mga mahiwagang tao, lahat sila ay nakasuot ng balabal na nakatakip hanggang ulo. Ipinaliwanag ni Kuna, bawat tanod ng ligaw na hayop ng Ihid na lugar ng pagtitipon ay binubuo ng 4 na yushi at 12 alalay, bumubuo ng isang pangkat. Ang Ihid na lugar ng pagtitipon hanggang ngayon ay may kabuuang 7 tanod ng ligaw na hayop. Ang mga hayop na pinipili nating mga yushi ay dinadala pabalik mula sa tanod ng ligaw na hayop. Kaya ito ay isang napakahalagang organisasyon. Pagkatapos, lumingon siya sa kanyang munting nakababatang kapatid. Susu, nakatatandang kapatid, maaari mo bang ipakilala sa akin ang isang bagong dating na hindi masama? May isang dalaga na naging yushai 2 taon na ang nakalipas, ang pangalan ay Luna. Mayroon siyang isang Taimoshu, Aaron Demon Rat, sa ganap na yugto at isang Anmianday, Sleeping Butterfly, sa ganap na yugto, parehong lahi na may hindi masamang estratehiya, kabilang sa gitnang antas na mapanganib na uri. At kamakailan lang, nagkaroon pa siya ng isang Tsushai, Blood Leon, isang mataas na antas na mapanganib na uri, nasa batang yugto. Iyon ay isang magandang babae na may maikling buhok, isang bagong dating na itinuturing na may kakayahan at potensyal na hindi masama. Naalala ni Suhang ang dating kakilala, si Lina. Taimoshu and Mayandai. Hindi ba't kasama ko siyang sumali sa paligsahan ng 6 na kontinente? Tsushai. Mukhang lahat sila ay nagsisikap. Napabuntong hininga si Bai Susu. Ngunit hindi pa rin makahabol sa kasalukuyang pangkat ko. Sa panahong iyon, kailangan ko pang alagaan ang mga baguhan, nakakapagod. Inilapag ni nakatatandang kapatid Lulang ang tasa ng tsaa sa mesa. Mayabang siyang nagsalita. Susu, nakatatandang kapatid, ipakikilala ko sa iyo ang isang napakagaling, may napakalaking potensyal, tiyak na matutugunan ang lahat ng pangangailangan mo. Sumagot siya, sige. Pagkatapos, itinuro niya si Suhang. Ayan. Medyo nagulat din si Susu. Oh. Iyon pala ay koneksyon ng munting nakababatang kapatid. Sige, sabihin mo kay nakatatandang kapatid. Sa panahong iyon, kapag may magandang bagay si nakatatandang kapatid, bibigyan ka niya. Nakaupo lang, biglang nadamay. Nagulat si Suhang. Ha? Anong koneksyon? Agad na sumingit si nakatatandang kapatid ko na. Laosan, ikatlo, huwag ka nang magbiro. Ang munting nakababatang kapatid, 3 buwan pa lang siyang yushai. Ang ipadala siya sa tanod ng ligaw na hayop, hindi ba't parang itinutulak siya sa apoy? Nagulat si Susu. Ha? Ang munting nakababatang kapatid, baguhan lang. Ang sabi ni nakatatandang kapatid. Matagal nang nagsasalita si Lulang, sa wakas ay sinabi na niya ang totoo. Hindi mali. Ang ipinakikilala ko ay ang ating munting nakababatang kapatid, si Suhang. Inilapag niya ang tasa ng tsaa sa mesa, nagpatuloy. Hindi ako nagbibiro. Munting 7, huwag mong isipin na ang munting kapatid, 3 buwan pa lang siyang yushai, isa lang ang yuchong. Ngunit ito ay ang pinakamataas na antas ng mapanganib na uri.
Habang nagsasalita, tinapik niya ang balikat ni Suhang, nagpatuloy. At isang buwan na ang nakalipas, ang Longsheksi ng munting nakababatang kapatid ay umabot na sa gitnang yugto ng pagtanda, habang nagsasana sa linya ng depensa sa Hilaga. Batay sa likas na talino ng munting nakababatang kapatid, pagkatapos bumalik mula sa Quixionglin, ngayon, marahil ay malapit na ito sa huling yugto ng pagtanda. Habang nagsasalita, ipinatong niya ang dalawang kamay sa balakang, ang mukha ay puno ng yabang. Kaya, ang pinakamataas na antas ng mapanganib na uri sa huling yugto ng pagtanda, maituturing bang isang napakagaling na baguhan? Ang dalawang nakatatandang kapatid na babae na nakaupo roon ay nagbago ang ekspresyon. Nagtanong si Susu, munting nakababatang kapatid, ang Longsheksi, talagang malapit na sa huling yugto ng pagtanda? Ikinaway ni Kuna ang kamay. Nako, sabihin mo kay nakababatang kapatid na ilabas ito para makita ng lahat. Biglang, ang singsing na suot ni Suhang ay naglabas ng lilang liwanag. Pagkatapos, tinawag niya ang kanyang espiritong hayop. Huzai Shuyu, Fire Beast Tamer. Ang malaking hayop na ito ay lumitaw, sinira ang lahat ng bagay sa lugar na ito. Medyo namutla si Suhang, iniisip mga mesa at upuan. Muling nagsalita si Lulang. Ang laki ng katawan at ang aura na ito ay ang huling yugto ng pagtanda, hindi mali. Alam ko na, bata, mayroon kang kakayahan. Sumagot si Suhang, hindi naman. Kahapon lang naging huling yugto. Mahinang humiti si nakatatandang kapatid ko na. Munting nakababatang kapatid, sa tingin ko, kulang ka pa sa karanasan sa tunay na labanan. Pumunta ka sa tanod ng ligaw na hayop ko, dadalhin kita. Maaari ka ring magsanay sa tunay na labanan. Alam niyang may intensyong manghikayat si nakatatandang kapatid. Nagmamadaling sinabi ni Susu, ikapitong nakatatandang kapatid, ang tanod ng ligaw na hayop, kumpleto na ang mga tao. Ako, kulang pa ako ng isa. Agad na sumimangot si Kuna. Sige na. Para sa iyo na lang. Munting nakababatang kapatid, sa hinaharap, sa iyo na siya. Ang isa ay nag-aalok, ang isa ay tumatanggap, hindi pinapansin si Suhang na nakatayo pa rin doon. Naisip niya, parang hindi pa ako sumasang-ayon. May kumatok sa pinto. Nagtaka si Lulang. Bakit ang daming bisita ngayon? Isang binata ang lumitaw. Naghahanap ka ba kay Suhang? Iyon ay si Tim, anak ni Jolly. Ito rin ang tindahan kung saan gustong ibenta ni Suhang ang Xuyuan Xiang para makayanan ang paligsahan ng 6 na kontinente. Balak ni Suhang na ipagpalit ang lahat ng Xuyuan Xiang sa diamante para mabilis na mapataas ang lakas ng Longsheksi. Dahil ang Xuyuan Xiang ay isang bagong gamot na hindi pa lumilitaw sa ihid na lugar ng pagtitipon, bawat bote ay nagkakahalaga ng hanggang 10,000, kaya hindi pa ito nabubuksan. Napilitan lang si Suhang na dalhin ito sa tindahan ng gamot, ngunit hindi gaanong maganda ang epekto. Ngunit ngayon, lihim na pumunta si Tim para hanapin si Suhang, sinasabing gusto niyang bumili ng maramihan. Isang lalaki ang maingat na nagkrus ng mga kamay, iyon ay si Jolly, ama ni Tim. Ginoong Su, gusto kong bumili ng mahigit 10 bote ng Xuyuan Xiang. Sumagot si Suhang, kinuha ko lang ito para subukan. Mahigit 10 araw na ang nakalipas. Hinihiling mo na namang bumili ng mahigit 10 bote ng sabay-sabay. Hindi ako pumapayag sa ganitong uri ng negosyo. Nagmamadali siyang nagpaliwanag. Nagkakamali po kayo ng intindi, Ginoong Su. Magbabayad po ako ng cash. At saka, kung gaano karami, iyon ang kukunin ko. Nagsalita si Tim. Ginoong Su, ang mga card dito, bawat isa ay may 100,000. Inihanda po iyan ng tatay ko. Isang kakaibang ideya ang pumasok sa isip ni Suhang. Bakit biglang naging ganito kadali? Sa tindahan, ang bentahan ay nagpapatuloy ng maayos. Masayang nagsalita ang customer. Ginoong Su, kung gayon, pera ang kapalit ng produkto. Sa hinaharap, kung may bago kayong produkto, maaari ninyo akong hanapin anumang oras. Umalis si Suhang. Salamat sa pagod ninyo. Pagkaalis niya, masamang tingin ang ipinuko ng lalaki kay Tim, nagpataranta kay Tim. Malakas niyang kinutusan ang ulo nito, sumigaw. Ano pang ginagawa mo dyan? Bilisan mo, tumulong ka. Nasasaktang hinaplos ni Tim ang ulo, nagtataka. Tay, bakit mo sinabi kay Ginoong Su na ibenta na iyon? Malinaw na inilagay mo lang sa kabinet. Maraming bote ng pabango ni Suhang ang naroroon pa,
Ngunit nagsinungaling si Jolly sa kanya. Nagpatuloy si Tim. Ang daming stock, kung hindi maibenta, patay tayo. Ngunit kalmado pa rin si Jolly. Batang pasaway. Bata ka pa. Huwag mong sabihin na bagong Yushai, kahit matagal ng Yushai, kapag sumusupil ng bagong Yuchong, lahat sila ay gagamit ng bagay na ito. Kapag kumalat ito, tiyak na mas marami ang demand kaysa supply. Hangal nang umiti si Tim habang kinakamot ang ulo. Tay, hindi ka naman Yushai. Saan ba maganda ang bagay na ito, hindi mo rin alam. Muli siyang nakatikim ng malakas na sampal sa ulo. Talagang hangal. Muling nagsalita ang lalaki. Walang kinabukasan. Alam mo ba kung sino si Ginoong Su? Iyon ang henyong alagad ng pinuno ng kuta. Ang likas na talino niya bilang Yushi ay napakataas. At nakakagawa pa siya ng ganitong uri ng pabango na may ganitong epekto. Ang ganitong uri ng tao, kahit maubos pa ang lahat ng yaman ko, hahanap pa rin ako ng paraan para bumili. Ang pagnenegosyo, paano naman maaaring tingnan lang ang kita sa kasalukuyan? Galit na sinabi ni Jolly. Umiiyak ng malakas si Tim. Tay, sabi mo, mag-usap lang tayo, wag mo akong saktan, pwede ba? Lumipat ang eksena sa silid ng mga nakatatandang kapatid ni Suhang. Nakatayo si Lugu sa itaas, malakas na nagsasalita. Malinaw na ang paligsahan ng 6 na kontinente ngayon ay may kinalaman sa karangalan ng Ihiden, na lugar ng pagtitipon. Para sa bawat isa rin itong malaking pagkakataon. Kung magkakaroon kayo ng reputasyon, ang daan ninyo bilang Yushi ay lalo pang lalawak. Tandaan ninyo, tayo ay isang pangkat. Kailangan nating magkaisa, magtulungan. Naiintindihan ba? Lahat na nakatayo sa ibaba ay sabay-sabay na sumigaw, opo. Nagpatuloy siya. Napakaganda. Lahat kayo, sumakay na sa sasakyan, maghanda ng umalis. Wang Xuan, ikaw at si Luo Chong, sumakay kayo sa sasakyang pandigma bilang 3. Lina at Lin Yuxin, sumakay kayo sa sasakyang pandigma bilang 2. Suhang, ikaw at si ate, sumakay kayo sa sasakyang pandigma bilang 1. Agad na kumilos ang lahat. Galit si Wang Xun. Bakit hindi tayo ang kasama ni General Lu sa espesyal na pagsasanay? Bakit lahat ng magagandang bagay, tang-ina, napupunta sa Suhang na iyon? Nagmamadaling inalo siya ni Laksun. Kuya Wang, ilang araw pa lang siyang Yushai. Baka natatakot si General Lu na apihin natin siya. Huwag kang magmadali. Mayroon pa tayong oras para turuan siya. Nagsimulang umandar ang sasakyan. Kumpara sa Quixionglin, ang lugar kung saan gaganapin ang paligsahan ng 6 na kontinente ay medyo malayo sa Gihid, na lugar ng pagtitipon. Ngunit dahil maayos ang daan, mas maikli ang aktwal na oras, mga 2 araw lang ay makakarating na. At ang mag-organisa ng paligsahan ng 6 na kontinente ngayon, bukod sa Gihid na kuta, ay ang Honghizen, Red Scorpion Town, Taizencheng, Iron Needle City, Lianyingbao, Eagle Union Fort, Luanshazhen, Chaotixan Town, at pati na rin ang Liujinzen, Flowing Gold Town. Kahit na ang lakas ng Ifid na kuta ay tulad ng sinabi 5 taon na ang nakalipas, ang iba ay mayroon ding sariling mga paraan. Hindi pa alam kung sino ang mananalo. Dumaan ang sasakyan sa maraming lugar. Pagdating sa isang gubat na maraming nakatayong tolda, huminto ang sasakyan. Nakaupo si Lugu sa upuan, patuloy na nag-uutos sa buong pangkat. Pangkat 3, kayo ang responsable sa pagbabantay sa gabi. Pagkatapos, suriin ulit ang mga gawain sa kampo. Pangkat 1 at pangkat 2, kumuha kayo ng pagkain at inumin dito. Lahat ay sumang-ayon. Opo. Si Suhang ay gumagawa ng pagkain, iniisip. Si General Lu, siguro mamaya pa. Painitin ko na lang muna para sa kanila. Biglang, nagulat siya. Ha! Ang Xun Bao Shu. Napakaganda. Halika rito, munting nilalang. Lumitaw ang Xun Bao Shu. Nanlaki ang mga mata ni Suhang, nagsalita. Ang Longling. Mataas na antas na Longling, kabilang sa lahi ng dugo ng dragon. Ngunit pagkatapos, nag-isip siya, sumandal sa baba. Teka. Hindi kaya pagkatapos lunukin ang Fukong Mishai, nagkaroon ng kakayahang lumipad ang Xun Bao Shu. Ang tao at ang hayop ay magkayakap ng mahigpit, tinitingnan si Suhang kasama ang hayop na iyon, napaka-cute.
Napakaswerte mo talaga. Pumalakpak si Lugu, malakas na sumigaw, lahat kayo, pakainin muna ang Yushai. Kailangang mapanatili ang kalagayan ng Yushai. Pagkatapos, lumingon siya sa iba, nagtanong, nasaan si Suhang? Si Lakson, habang naghihiwa ng pagkain, sumagot siya. Ewan ko kung saan niya nakuha ang Suilinshu, Blood-scale beast, nag-aalaga ng damdamin doon. Hamak na pinagsama sa hamak na hayop lang naman. Alam ng Xun Baoshu na minamaliit siya nito, nagalit, nagpumiglas. Hampas lupa. Sino ang minamaliit mo? Nagkunwaring umubo si Suhang, iniisip. Ang Linshu ay tumutukoy lamang sa Hong Linshu, Linjeashu, Scale Armor Beast, Hu Linshu, Fire Scale Beast, at iba pang mapanganib na uri na likas na may. Ang Zaksui Linshu, Mixed Blood Scale Beast, ay tumutukoy lamang sa Linshu at sa mapanganib na nilalang na anak ng parehong sistema. Karaniwan ay Yuchong na may halong uri, ang lakas ay medyo mahina. Bibig ng aso, nagsasalita ng tao. Mukhang hindi lang isa ang hindi nasisiyahan. Habang nag-iisip, hinaplos niya ang ulo ng kanyang Xun Baoshu. Si Wang Xun, nakapamiwang ng iinsulto. Hindi ba't hamak na pinagsama sa hamak na hayop? Magsisimula na ang paligsahan ng 6 na kontinente, hindi pa rin alam kung paano pakainin sa tamang oras. Nag-gis siya. Pero kailangan kong sabihin, ang ganitong klaseng Yuchong, ano namang kakayahan ang mayroon yan? Halika na. Pakainin na natin ang Yuchong. Bahala na siya. Sunod-sunod na malalaki at makapangyarihang espiritong hayop ang lumitaw. Gaodishan Shai, Highland Mountain Leon, isang hayop na may 4 na paa, mukhang leon, pero mas nakakatakot. Gangjaya Kui, Steel Armor Shell, isang salagubang na may suot na napakatibay na baluti. Tai Mushu, Anmayan Dai, Sushai, Huagay Hong, Flower Devil Red, Dian Wei Yan. Mula ibon hanggang hayop, lahat ay naroroon, lahat ay may nakakatakot na anyo. Nagsalita si Lin Yuxin. Sinabi ni General Lu na ngayon, kinakatawan natin ang hidden na lugar ng pagtitipon. Tayo ay isang pangkat, kailangang magkaisa. Ang paninira sa iba ay hindi maganda. Walang pakialam si Lakson, tinawag ang kanyang espiritong hayop. Ang espiritong hayop niya ay pulos pulang-pula. Isang pangkat din. Kung sino ang malakas, siya ang hihila. Ang mahina, pabigat lang sa buong pangkat. Sa panahong iyon, kailangan pa ring umasa kay Kuya Wang. Biglang, natakot ang espiritong hayop niya, umatras. Lumitaw si Suhang, kasunod ang kanyang espiritong hayop, makapangyarihan at maringal. Sumugod ang dragon ni Suhang, tinalsik ang espiritong hayop ni Lakson nang walang anumang paggalang. Galit na sumigaw si Lakson, Hoy, Su. Ano ang ibig mong sabihin? Nagkunwaring nagtanong siya, tinatawag mo ba ako? Galit siya. Gusto mong manghamon, tama ba? Suli Jayang, Blood Fierce River. Ang espiritong hayop niya ay galit din tulad niya. Nagkunwaring nagpaliwanag si Suhang. Hay! Hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan lang. Tingnan mo, hindi ako nagbigay ng utos sa Longsheksi. Masama lang ang loob niya. Siguro may nagsalita ng masama tungkol sa kanya. Agad na idiniin ng Longsheksi ang ulo ng Gangjayakui. Nagsalita si Suhang, naku. Longsheksi, bakit mo naman ginawa iyan? Ang hirap naman ang ginagawa mo sa akin. Sumigaw si Wang Xun, Suhang. Sunod si Lakson. Suhang, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Tayo ay isang pangkat. Hindi mo ba alam na kailangan nating magkaisa? Agad na sumagot si Suhang gamit ang mga salitang sinabi nila sa kanya. Ang hamak na pinagsama sa hamak na hayop na tulad ko, ang pagiging walang galang ng kaunti ay karaniwan lang naman. Isang pangkat din. Kailangan nating tingnan kung sino ang malakas, siya ang pakikinggan. Ang paghila sa mahina ay pabigat lang sa buong pangkat, hindi ba? Galit na galit sila, pero ano ang magagawa nila? Galit na sumigaw si Wang Xun, ikaw. Mayabang si Suhang. Sa panahong iyon, kailangan pa ring umasa kay Kuya Wang, hindi ba? Kuya Wang, subukan mo. Alam mong hindi ka mananalo. Sinubukan ni Wang Xun na umiwas. Gusto kong sabihin, ang Lin Xiao, hindi ang Longsheksi mo. Nagkamali ka ng intindi, hindi ba? Talagang ang malakas lang ang may karapatang magyabang. Patuloy na nang aasar si Suhang.
Takot ka ba? Sinubukan niyang iligtas ang sitwasyon. Tayo ay isang pangkat, hindi ba? Hindi niya ito pinayagang tumanggi. Hinamon niya silang dalawa. Kung hindi kayo maglakas loob, kayo ni Lacson, sabay na kayong lumaban. Ang Longsheksiko, 1 laban sa 4. Nakatayo si Lugu sa gilid, iniisip. Ang batang si Suhang, noong nasa kampo ng pagsasanay, normal lang siya. Hindi ko inaasahan na mayroon siyang ganitong matigas na panig. Alaynan. Nakakatuwa. Nagsalita si Suhang habang dinadala ang hayop. Hindi rin ako maglalakas loob na apihin kayo. Sabay na kayong lumaban. Hindi na nakapagpigil pa, galit na nagsalita si Wangsun, stang ina. Akala mo ba dahil mas matanda ka, kung ano na ang gusto mong gawin? Lalabanan kita. Idinagdag niya, ang simpleng taktika ay epektibo. Ngunit sa harap ng ganap na lakas, laro lang ng bata iyan. Kumilos ka na, Longsheksi. Huwag kang masyadong gumamit ng lakas. Kapag hindi sinasadya, baka mapatay mo siya. Agad na sumugod ang mga espiritong hayop. Isa lang ang naging resulta. Ang mga espiritong hayop ni Lacson at Wangsun ay binugbog ng husto. Lahat sila ay takot na takot, umurong. Ang ibang espiritong hayop ay patuloy na sumusugod. Long Wei Long Zhao, Dragon Might Dragon Claw. Ang sagot ay ang Chius Xilusu, Evil Habit Plunder Speed. Patuloy na tinatamaan ng Longsheksi ni Suhang ang mga ito. Ang mga nakatayong tao roon ay takot na takot, iniisip, kailan pa siya naging ganito kalakas. Pagkatapos ng labanang iyon, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Ang pakikitungo nila kay Suhang ay naging mas malumanay at magalang. Sinabi ni Lacson, Kuya Su, hindi gaanong masarap. Tuyong karne ng baka mula sa Ksudi, Snowulan. Nagtanong si Suhang, maalat ba? Ang isda na dinala mo noon, napakaalat. Nagmamadali siyang sumagot, hindi maalat. Hindi maalat. Noong nakaraan, dahil hindi ako nag-isip ng mabuti. Kuya Su, tikman mo. Kung maalat, huhugasan ko ng malinis na tubig. Tiyakin kong hindi na maalat. Si Lacson ay naging parang isang tusong soro. Ang mga nakaupong tao roon ay tahimik lang, hindi alam kung ano ang sasabihin sa harap ng ganoong ugali ni Lacson. Nang iinis si Lina. Talagang isang talento. Bakit hindi ko ito napansin noon? Idinagdag ni Lin Yuxin, Wangsuan, ano sa tingin mo? Nagkunwaring walang alam siya. Ha? Ano? Hindi ko rin alam. Si Suhang, habang kumakain, iniisip. Ang paggalang sa lakas ay isang karaniwang konsepto ng mga taong gubat. Ang tulad ni Lacson ay hindi bihira. Tutal, miyembro rin naman ng parehong pangkat. Isang mata ang bukas, isang mata ang sarado, kung gayon. Nagpatuloy sa pag-andar ang sasakyan. Ang lugar kung saan gaganapin ang paligsahan ng 6 na kontinente ay tinatawag na Hongfengyu, Red Wine Valley, isang lugar na sikat sa arkitekturang Hongfeng, Red Wine. Ang pangunahing gusali kung saan gaganapin ang paligsahan ay yari sa bato ng Liying, Thunder Shadow, sama-samang itinayo ng 6 na lugar ng pagtitipon. Kahit na pulang-pula, hindi kailangang ayusin ng madalas. Maliban sa panahon ng paligsahan, karaniwan ay walang nakatira rito. Ang mga hurado ng paligsahan ng 6 na kontinente ay ang mga yushi na namumuno sa mga pangkat mula sa Ihid, Nakuta, Honghizen, Taizencheng, Lianingbao, Luanshazen, at Liuyunzen. Dahil bawat hurado ay may propesyonal na kakayahan, sa isang banda, maaari silang magsilbi sa paligsahan, sa kabilang banda, kinakatawan din nila ang lugar ng pagtitipon. Nakarating na sa destinasyon. Huminto ang sasakyan, bumaba ang lahat. Biglang nagulat si Suhang. Tila alam ni Lugu ang pagtataka niya, ipinaliwanag. Sila ang mga tao mula sa Honghe. Maganda ang relasyon namin sa kanila. Isang boses mula sa malayo ang umalingaw-ngaw. Lugu. Iyon ay si Jifi. Agad siyang nagtanong, hindi ko inaasahan na ikaw ang namumuno sa pangkat. Sumagot si Lugu, matagal na tayong hindi nagkita, Jifi. Hindi ko inaasahan na kayo mula sa Honghe ang unang dumating. Sumagot si Jifi, syempre, kailangang dumating ng maaga. Kung hindi, ang masarap na alak ng Ihidegu ay maubusan na ng iba. Sumagot siya, kahit sino ang mawala, hindi ka maaaring mawala. Isang nakabibinging sigaw ang nagpagulat sa lahat. Nagalit ang ekspresyon ni Jifi.
Isang sasakyan ang lumitaw, malakas na bumusina. Sumugod si Jifei, malakas na sinipa ang sasakyang iyon. Dalawang lalaki ang bumaba sa sasakyan, nagsalita. Jifei, sino ang nagpagalit sa iyo? Ang dalawang iyon ay sina Xuanxi Taizen Cheng, Mysterious Needle Iron Needle City, at Wang Mian. Ang lalaking may pulang buhok ay si Tai Mai, Iron Secret, pinuno ng pangkat ng Taizen Cheng. Sinabi niya, isang bagay lang na walang kaluluwa. Bakit mo naman sisipain? Sumigaw si Jifei, sino ang nagsabi sa iyong bumusina ng malakas? Ang ingay. Napabuntong hininga siya. Nakita kong marami na kayo kaya bumusina lang ako para bumati. Kasalanan ko, kasalanan ko. Mamaya, parurusahan ko ang sarili ko ng isang baso. Tumanggi siya. Parusahan ng alak? Mangarap ka. Ang masarap na alak ng EFDA, hindi kita bibigyan kahit isang patak. Nagmamadaling inalo ni Taimi ang galit niya. Jifei, pakinggan mo ako. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Wang Mian. Napansin niya ang isang pamilyar na mukha. Naisip ni Suhang, sa tabi ng pinuno ng pangkat, ang manlalaro ba iyon mula sa Taizen Cheng? Isang putok ng baril ang umalingaw, nagbabala. Lahat ay hindi nakatulog buong gabi dahil sunod-sunod na dumating ang mga pangkat. Ngunit sa kabutihang palad, lahat ay nakarating na ng kumpleto. Kinabukasan. Ayon sa tradisyonal na patakaran, pagkatapos ideklara ng tagahatol na opisyal nang nagsimula na ang paligsahan ng 6 na kontinente. Ang paligsahan ng 6 na kontinente ay may patas na sistema ng puntos. 30 tao, sa pamamagitan ng bunutan, kapag nanalo ng isang laban, 1 puntos, kapag natalo ng isang laban, bawasan ng 1 puntos. Si Kat ay lalaban kay Lixia Oqiang. Si Sudashuang ay lalaban kay Yun Lili. Ang 8 may pinakamataas na puntos ang papasok sa quarterfinals. Lumapit ang pangkat ni Suhang sa lugar ng pagpaparehistro. Ipinaalala ni Jifei sa kanila ang mga patakaran ng paligsahan. Bawat isa ay maaari lamang magrehistro ng 2 yuchong. Huwag kayong mandaya, ha? Naisip ni Suhang, ang Longsheksi, madali lang i-fill up. Ngunit ang Xun Bao Longshu, mas mabuti pang huwag ilabas para hindi mapansin ng iba. Habang nagsusulat, isang lalaking may kulay rosas na buhok sa likuran ang nang-asa. Hindi ko inaasahan na ang isang malaking lugar, tulad ng Ihidenis, na lugar ng pagtitipon, ay mayroon pang ganitong klaseng basura. Nagdala ng Zaxulinshu para sumali. Nagbibigay ng puntos lang naman. Sa arena ng Hongfengyu, isang lalaki ang nakatayo sa gitna ng entablado, sumisigaw. Ang patakaran ng unang laban ay individual na labanan. Bawat manlalaro ay maaaring magpalit ng yuchong ang hindi bababa sa 1 beses. Ang yuchong na nawalan ng fighting spirit o hindi na makalaban ay ituturing na talo. Malakas na sumigaw si Taimi. Endis nakuta, Suhang, laban kay Liu Yunzhen, Yunhua. Magsimula na ang labanan. Sumigaw si Yunhua ng hahamon. Ilagay mo na ang yuchong mo. Ang bomba ng Endis nakuta. Ang hayop sa tabi niya ay isang gitnang antas na mapanganib na uri, ang Yun Wenbao, Cloud Pattern Leopard. Kalmadong sumagot si Suhang. Sino sa atin ang bomba? Gamit ang gitnang antas na yuchong na ito, baka hindi mo matalo si Laksun. Mayabang siyang sumagot. Bata, huwag kang mag-alala. Kahit na mayroon ka lang Zaxulinshu, hindi kita apihin. Hanggang sa matapos ang pagkakaibigan natin. Ang paglilinang ng Yushai, ang paglilinang ng puso ang mahalaga. Kahit na mas malakas ako sa iyo ng maraming beses, kailangan mo pa ring maglakas loob na harapin ako. Ang mga nakaupo sa manonood ay naiinis sa kayabangan niya, sumisigaw. Ano ba naman iyan? Isang gitnang antas na mapanganib na uri, nagyayabang pa. Kung lalaban ka, bilisan mo na. Huwag mong sayangin ang oras. Tinawag ni Suhang ang kanyang espiritong hayop. Kahit ito ay minamaliit ang kalaban nito. Ngunit hindi ito napansin ni Yunhua, hangal na nagtanong. Ang Lingxi walang anumang fighting spirit. Siguro hindi ito mataas na antas na uri. Yun Wenbao, sugod. Malakas na sumugod ang espiritong hayop niya. Hindi pa nakakatama sa Lingxi, tinalsik na ito ng malayo. Ngayon lang natakot si Yunhua, pinagpapawisan. Sino ba talaga ang gumamit ng daya? Inanunsyo ni Taimei.
Indis nakuta, Suhang, panalo sa isang laban. Inaanyayahan ang manlalarong si Yunhua na tawagin ang pangalawang Yuchong. Hindi ko alam kung natatakot siya. Agad siyang nagsalita, nagrereklamo sa tagahatol. Mabuti. Ako, nagrereklamo. Nandaya siya. Sumagot si Taimai. Bata, hindi mo ba nakikilala kahit ang pinakamataas na antas na mapanganib na uri, ang Longshexi? Talagang hangal. Nagtaka si Yunhua. Longshexi. Ang yuchong niya, hindi ba't Saksulinshu? Kung gayon, bakit? Hindi ako susuko. Ang Diaoweishu, sable-tailed beast, niya ay lumabas para lumaban. Ngunit isa lang ang naging resulta, tinalsik ito ng malayo. Sumigaw ang mga manonood. Hindi patas. Nagrereklamo kami. Ang Ace Hidden nakuta, nagpadala pa ng isang yushi na may pinakamataas na antas na mapanganib na uri. Tama. At nasa huling yugto pa ng pagtanda. Si Lakson ngayon ay naging parang isang tagahanga ni Suhang. Nagsalita siya para ipagtanggol ito. Ano ba naman iyan? Ang Longshexi ni Kuya Su, hindi pa umaabot sa yugto ng pagtanda. Kahit isang araw lang ang kulang, hindi iyon labag sa mga patakaran. Kung may kakayahan kayo, sumupil din kayo ng pinakamataas na antas na mapanganib na uri. Mayabang siyang nagsalita. Pagkatapos, lumingon siya sa lalaking nakasuot ng lilang damit. Bakit? Humahanga ka ba? Sa totoo lang, si Kuya Su namin, napakagaling. Mula pagkabata, lumaki na siya sa itlog ng yuchong. Noong naging yuchong siya, ang mga yuchong na iyon, lahat sila ay nakapila, naghihintay na piliin ni Kuya Su. Naiintindihan mo ba? Ano ang henyo? Ano ang tunay na lakas? Tingnan mo si Kuya Su, malalaman mo. Tiningnan ni Lina si Wang Xun. Nagulat din siya nang makita ito, namutla. Sumusumpa ako, noong araw na iyon, binugbog ako ni Suhang hanggang sa maging hangal. Ako at ikaw, tiyak na hindi tayo magiging ganoon. Paano ako makakasama sa isang taong tulad niya? Hindi ko siya kilala. Ang unang round ng paligsahan ng 6 na kontinente, sa pangkalahatan, ay isang pagtatagpo ng iba't ibang antas. Ang mga tunay na dalubhasa ay lahat tulad ni Suhang, lilipulin sa isang chiu lang. Siyempre, mayroon ding mga nagtatago ng tunay na talento. Ang Ace Hidden nakuta, bukod kay Suhang na nanalo sa lahat, ang kapansin-pansin ay si Wang Xuan na ito, sumabog ang lakas, nagdulot ng maraming paghihirap sa kalaban na katumbas niya. Naglaban sila ng 90 minuto sa arena bago natapos. Nanalo rin si Lina ng 1 puntos. Sina Wang Xuan, Lakson, Lin Yuxin, Lina, ayon sa pagkakasunod-sunod, ay 1 puntos, negatibong 1 puntos, negatibong 1 puntos, at 1 puntos. Hanggang sa ika-4 na round. Si Suhang ay lalaban kay Wang Mian, manlalaro mula sa Taizencheng, may 2 mataas na antas na mapanganib na uri sa yugto ng pagtanda, isa sa mga pinaka-inaasahang makakapasok sa quarterfinals. Sina Wang Mian at Suhang ay parehong may 3 panalo. Batay sa karanasan ng mga nakaraang taon, kailangang manalo sa lahat ng 5 laban para makapasok sa quarterfinals. Kaya ang laban na ito, para sa kanilang dalawa, ay napakahalaga. Naisip ni Suhang, ang Gang Huayushu, Steel Transformation Beast, ay may likas na kasanayang may elemento ng bakal. Ang Taizhao Heihu, Iron Claw Black Tiger, ay sabay nagagamit ng kasanayang ganghua para mapataas ang lakas ng depensa, at maaari ring magpatigil ng pagdurugo. Gusto niyang gamitin ang depensa ng elemento ng bakal para labanan ang Longshexi, pinsala para sa pinsala. Hindi ako kakagat. Sumigaw siya, Longshexi, Dili Zizopao, Earth Power Self-Propelled Cannon. Muli siyang nag-isip. Gamitin ang kakayahang magpagaling ng elemento ng lupa, palakasin ang Esniandan para sa pinakamalakas na atake. Kahit hindi mapatay, sapat na para mahirapan. Ito ang bagong Chiu na umangat hanggang sa huling yugto ng pagtanda. Ginamit ng Longshexi ang Chiu, agad na tumalsik ang kalaban. Sa arena ng Hongfengyu, ang mga manonood ay sumisigaw, nagtatalakayan. Mabuti na lang at napigilan agad ng tagahatol. Kung hindi, may mangyayari. Idinagdag ng iba, tama. Mapanganib talaga. Patuloy na nag-anunsyo si Taimei. Unang laban, Ifidinif Nakuta, Suhang, panalo. Naisip ni Wang Mian, pagkatapos ng labanang ito,
tiyak na maraming lakas na ang naubos ng Long Shexi. Ang pangalawang yuchong niya, ang Zaxulin Shu, tiyak na walang gaanong lakas. Tiyak na ganoon. Sino ba naman ang, sa maikling panahon, makakapagpalaki ng isang mapanganib na uri hanggang sa huling yugto ng pagtanda, at may oras pa para magpalaki ng ibang yuchong? Tinawag niya ang isa pang espiritong hayop. Halika rito, Shuangweigang Tushu, double-tailed steel bristle beast. Isang mapanganib na uri ang Shuangweigang Tushu. Nag-isip si Suhang para gumamit ng Chiu. Long Shexi, gamitin ang Isnyandan para subukan siya. Dahan-dahang bumabalik ang lakas. Sa Chiu na iyon, hindi man lang natinag ang espiritong hayop ng kalaban. Mayabang na sumigaw si Wang Mian, hanggang Tushu ang tunay kong pangunahing yuchong. Hindi na ako matatalo. Ginamit niya ang isang mas mapanganib na Chiu. Ganghua to Wei Shuang Yuju Kaihua si Jai to Wei Shuang Yuju, Steel Transformation Protruding Tail Double Bristle Fork Awakening 4th Level Protruding Tail Double Bristle Fork. Lahat ng nanonood ay pinagpawisan sa harap ng lakas ng espiritong hayop na iyon. Nakakatakot. Ika-4 na antas na kakayahang nabuksan. Hindi na ito sakop ng mga baguhan. Patay na. Ang pangalawang yuchong ni Suhang, walang espesyal. Ngayon, tiyak na mamamatay siya. Galit na sumigaw si Laksun, ano ang sinasabi mo dyan? Ang amo ko, tiyak na mayroon pang Chiu sa likuran. Mahigpit niyang ikinuyom ang kamao, sumigaw ng mas malakas. Tiyak na mayroon. Bumalik sa labanan. Ikinaway ni Wang Mian ang kamay, hudyat ng pag-atake. Ang Long Shexi ay tinamaan niya, bumagsak sa lupa. Galit si Suhang. Ang Ishinyandan, hangin lang pala kapag kaharap ang Ganghua. Tanging ang Esdong Shixian, Evil Ray, lang ang makakapigil. Stang ina. Hinamon ni Wang Mian si Suhang. Sumuko ka na. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, sa kakayahan mo, ang makakuha ng ikatlong pwesto ay tiyak na walang problema. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, para lang tayong nagbibigay ng kalamangan sa iba. Madali ba siyang susuko? Sumagot siya, sige. Kung gayon, kung susuko ka, pareho lang naman. Habang gumagamit ng Chiu, sumisigaw siya sa kalaban. Hintayin mong matalo. Gang Tushu, Shuang Weiji siya, Steel Bristle Beast Double Tail Extreme Kill. Ang espiritong hayop ni Suhang ay patuloy na dinadaganan sa lupa. Ang kalamangan ngayon ay nasa panig ni Wang Mian. Mayabang siyang nagsalita. Walang saysay. Ang ganitong uri ng atake hindi mapipigilan. Tila mayroon pang ibang mas malakas na Chiu si Suhang. Kalmado siyang sumagot, kung gayon, kung dadagdagan pa natin ng kaunti. Agad na bumaligtad ang sitwasyon. Naglabas ang Long Shexi ng isang napakalakas na enerhiya. Ang Shuangweigang Tushu ni Wang Mian ay tinalsik ng malayo. Napakadramatiko. Ang mga manonood sa itaas ay kinabahan din. Isang napakatinding labanan. Ang lupa ay ganap ng nagbago. Ang dalawang espiritong hayop ay umuungal sa kalaban. Si Wang Mian ngayon ay medyo nag-aalala na. Naisip niya, ang ganitong pag-aaksaya ng lakas ay hindi makakabuti sa akin. Ang Long Shexi ay maaaring magpagaling at magdagdag ng enerhiya anumang oras. Pagsusugal. Subukan natin ng isang beses. Hindi siya sumuko, nagpatuloy sa paggamit ng mas mapanganib na Chiu kaysa dati, maraming beses na mas malakas. Gangjaidan Yu, Steel Thorn Bullet Rain. Sunod-sunod na mga tinik sa katawan ng espiritong hayop ang pinakawalan, sumugod sa Long Shexi. Sumigaw siya, nag-uutos. Magandang pagkakataon. Gang Li Weijai, Steel Fierce Tail Strike. Tinamaan ng bala ang Long Shexi. Mabagsik siyang sumigaw. Hilahin mo rito. Ang espiritong hayop niya ay nakatali na sa baywang. Biglang, bumaligtad ang sitwasyon. Ang lubid na nakatali ay naputol, naging maliliit na piraso. Nag-upgrade na. Ika-4 na antas na pagbubukas. Long Wei Long Qinzhanzui. Labis na nagulat si Wang Mian. Hindi. Tinamaan ng Zhanzui ng Long Shexi ang kalaban. Tapos na ang labanan. Lumitaw si Taimai, nag-anunsyo. Ikalawang laban, Yesidis Nakuta, Suhang, panalo. Ang sitwasyon ngayon ay si Suhang ang nanalo sa 5 laban ng sunod-sunod, diretso nang pumasok sa quarterfinals. Ang quarterfinals ay sina, Yesidis Nakuta,
Lian Yingbao, Liu Yunzhen, Hong Hizhen, Luan Shazhen. Bawat lugar, isang tao. Lahat sila ay mga manlalaro mula sa malalaking lugar ng pagtitipon. Nakakalungkot lang na si Wang Mian mula sa Taishicheng, Ironstone City, ay pinalayas ni Su Hang sa labanan gamit ang Long Qinzhanzui. Ang natitirang 6 na tao, 3 panalo, 1 talo, nakakuha ng 3 puntos. Nakakalungkot, ang natitirang manlalaro mula sa Eden na kuta ay wala sa listahan, lahat sila ay tumakbo na. Pagkatapos ma-eliminate ang 6 na ito, may pumasok sa quarterfinals. Una ay si Wang Mian mula sa Taishicheng, hindi mapag-aalinlanganan ang lakas. Kaya ang quarterfinals ay natukoy na. Hintayin bukas ang labanan. Ang patakaran ng quarterfinals ay napakasimple. Elimination match, 2 tao ang maglalaban, ang mananalo ay magpapatuloy, ang matatalo ay eliminated na. Muling sinuwerte si Su Hang, siya ang unang nabunot pa ang may pinakamahinang lakas mula sa quarterfinals, si Li Fei mula sa Lian Yingbao. Hindi pa nagsisimula ang laban, nagsalita na siya. Yushai Su Hang, sumusuko na ako. Sumagot siya, masyado ninyo akong pinupuri, Yushai Li Fei. Magpagaling ka ng mabuti. Sa susunod, kung may pagkakataon, sana makalaban kita ulit. Sumigaw ang mga manonood. Ano? Wala pang 20 segundo, parehong bumagsak ang 2 yuchong. Malinaw na malinaw ang pagkakaiba ng antas. Tama! Tama! Si Lacson ay muling nagkaroon ng pagkakataong magyabang, tumawa ng malakas. Ang basura tulad ng Lian Yingbao, isa lang ang tinamaan, isa ang natalo. Si Kuya Su talagang astig. Iba't ibang tsiyo ang ginamit. Tingnan ninyo at matuto. Ito ang lakas ng Nihi Dendis na kuta. Isang kalbong lalaki, si Hu Hong, ay nagalit. Endis na kuta. Nakatayo si Taimei sa gitna ng entablado, sumisigaw. Ang 2 laban ngayon ay sina Liu Gang mula sa Liu Yunzhen laban kay Chen Dingxuan mula sa Luan Shazhen. Ang lalaking may dilaw na buhok ay si Luan Shazhen Chen Dingxuan. Ang babaeng nakasuot ng lilang damit ay si Liu Yunzhen Liu Gang. Ang espiritong hayop niya ay isang espesyal na mapanganib na uri, ang Hong Jizu lang, Red Extreme Sitting Wolf, isang mataas na antas na mapanganib na uri, ang Liu Feng Kangzon, Flowing Wind Blue Falcon. At ang espiritong hayop niya ay isang gitnang antas na mapanganib na uri, ang Xixian Daotang, Obliqueline Cybermantis, isang espesyal na mapanganib na uri, ang Hulin Shu. Naglaban ang 2. Walang duda, isang mahirap na labanan. Ang berdeng balahibo ng Liu Feng Kangzon, hindi alam kung gaano karami na ang nabunot ng matapang na Xixian Daotang. Sa huli, ginamit nito ang pinakamalakas na 3 antas na kakayahang nabuksan ng elemento ng hangin para matalo ito. 2 laban. Hindi pa gaanong naubos ang lakas ng Liu Feng Kangzon mula sa Hulin Shu, natalo na ito. Inilabas ni Liu Gang ang pinakamalakas niyang yuchong, ang Hong Jizu lang. Dati, ang Hong Jizu lang ay hindi kalaban ng Hulin Shu. Ayaw niyang maging marahas ang labanang ito. Umalis si Chen Dingxuan sa labanan ng may panghihinayang. Ibig sabihin din nito na opisyal nang umatras ang Luan Shazhen sa kompetisyon. 3 laban ngayon. Si Ji Meiyu mula sa Hong Hizhen laban kay Kuang Zeng mula sa Lian Yingbao. Ang espiritong hayop niya ay kabilang sa espesyal na mapanganib na uri, ang Dawang He, Great King Scorpion, isang mataas na antas na mapanganib na uri, ang Heizen Xui He, Black Needle Blood Scorpion. At ang sa kanya ay kabilang sa mataas na antas na mapanganib na uri, ang Hu Bao Yuan, Fire Explosive Ape, isang mataas na antas na mapanganib na uri, ang Bao Zashu, Explosive Beast. Pagkatapos ng labanan, ang Heizen Xui He, matigas ang baluti, napakatibay ang depensa. Ginamit niya ang buntot para turuan ng leksyon ang Hu Bao Yuan. Hindi inaasahan na hawakan ng Hu Bao Yuan ang buntot, ibinagsak ito sa lupa. Habang iniisip ng lahat na tapos na, isang nakamamatay na atake ang nagpabago sa buong sitwasyon. 2 laban. Tinawag ni Kuang Zeng ang Bao Zashu, gustong umatake gamit ang lakas ng apoy. Ang resulta, nakipaglaban sa Dawang He, direktang ibinagsak sa lupa. Natalo si Kuang Zeng dahil sa kawalan ng swerte. Matagumpay na pumasok si Ji Meiyu sa semifinals. Namutla si Wang Mian, iniisip. Stang ina. Ang langit talagang hindi patas.
Una, nakipaglaban sa isang baliw na may pinakamataas na antas na mapanganib na uri, si Suhang. Hirap na hirap akong makabawi, binugbog na naman. Pagkatapos, nakatagpo na naman ako ng isa pang baliw na hindi gaanong nalalayo kay Suhang, si Huhong. Ang lalaki ng Tai Shicheng ay hindi madaling sumuko. Ngunit kung hindi susuko, ano pa ang magagawa? Ang espiritong hayop niya ay muling binugbog ng husto. Nakatayo si Huhong sa ibaba ng entablado, sumisigaw. Si Kuya sumula sa ihidinig na kuta, hindi ba? Tayo lang dalawa ang may perpektong panalo. Huwag na tayong bumunot pa. Laban na lang tayo. Maglakas loob ka ba? Naisip ni Suhang, baliw. Bakit ako ang pinupuntirya mo? Gusto kong bumunot. Si Lacson, talagang mabilis ang bibig, sumagot para sa kanya. Maglakas loob. Bakit hindi? Ang Lianing Bao ay basura. Kuya Su, sugod. Patayin mo siya. Hinawakan ni Suhang ang kwelyo ni Lacson, galit na sumigaw. Lahat kayo ang nakakasakit sa mga tao, hindi ba? Nagmamadali siyang nagpaliwanag. Kuya Su, pakinggan mo ang paliwanag ko di. Sinuntok niya ito sa mukha. Paliwanag, ano? Sa wakas, bumaba na rin siya sa entablado. Sinabi ni Huhong, si Kuya sumula sa ihidinis na kuta. Kanina, ininsulto mo ang Yushe ng Lianing Bao sa harap ng maraming tao. Kung paano, gagawin ko sa iyong mas masahol pa ngayon. Puno ng galit ang kanyang aura. Namutla si Suhang, nagmamadaling nagsalita. Kuya Ho, pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi pagkakaunawaan lang ito. Ngunit hindi siya nakinig. Huwag na. Si Kuya Su, astig. Ang pag-api sa iba, bakit pa kailangang magpaliwanag? Muli, si Lacson ang mabilis ang bibig. Tama. Si Kuya Su, ano pa ang kailangang ipaliwanag? Saktan mo siya. Ang espiritong hayop at si Huhong ngayon ay nasa estado ng ebolusyon. Ang Huba o Hao, Fire Leopard Marquis, isang espesyal na mapanganib na uri sa yugto ng pagtanda, ang Weiki Bao Liuan, Tailki Explosive Ape. Naisip niya, itago ang pangunahing Yuchong, ang Ying Shaishu, Eagle Leon Beast, palitan ng Bao Liuan. Malinaw na gusto niyang ubusin ang lakas ng Long Shexi, dagdagan pa ng isang nakamamatay na tama. Ngayon, mahirap na ito. Naglaban ng matindi ang dalawang espiritong hayop. Naisip ni Huhong, napakaganda. Huwag kang makipaglaban ng direkta. Gamitin ang liksi para ubusin ang lakas ng kalaban. Mayroon pa akong isang pangunahing Yuchong. Tingnan ko kung paano ka mananalo.